Kabanata 321. Ang pagbuo ng Ice and Fire Spirit Gathering Formation ay tumagal ng ilang buwan kay Chen-Lei, at sa wakas ay nakamit ang mga unang resulta. Matapos may set up ang Ice and Fire Spirit Gathering Array, ang mga bakas ng Spirit Chi ay nagsimulang magtipon at unti-unting kumalat, na sumasakop sa buong Qingyang sect, lalo na ang ilang mga Spirit Mountain. Ang aura nito ay ang pinakamakapal. Sa paglipas ng panahon, ang mga aura na ito ay magiging mas makapal at mas makapal. Sa panahong iyon, maraming mga taluktok sa Qingyangzong ang magiging tunay na mga bundok ng espiritu. Ang mga disipulo sa landas ng paglilinang ay makakakuha ng maraming ang bilis ng landas ng paglilinang ay tataas ng maraming beses kaysa dati. Sa hinaharap, ang mga batang ipinanganak sa ganitong uri ng kapaligiran ay magkakaroon ng makabuluhang pag-unlad ng kanilang mga talento, na magiging malaking pakinabang sa kinabukasan ng Qingyang sect. Sa nakalipas na mga buwan, si Chen Tangshan at ang iba pa ay hindi naging idle. Nag-ayos sila ng mga paglalakbay sa paglilinang para sa mga disipulo, at ang kanilang lakas ay patuloy na tumaas. Nang unang nagtagumpay si Chen-Lei sa pag-deploy ng Spirit Gathering Formation at sa wakas ay nagkaroon ng oras para magpahinga, muling nagpakita si Wang Ping sa harap ni Chen-Lei at nagulat sa kanya. Sa panahong ito, palaging may mga taong naninilip sa aking Qingyang sect ng palihim. Pagkatapos ng investigasyon sa aming madilim na bulwagan, natuklasan namin na ang mga taong ito ay mula sa Crouching Tiger Mountain at Demon Sect. Sinabi ni Wang Ping kay Chen-Lei na mula nang maalagaan ni Chen-Lei ang mga ulila na inampun ni Wang Ping, taos-pusong sinunod ni Wang Ping si Chen-Lei at ginawang tahanan ang Qingyangzong. Sa makatuwid, si Wang Ping ay napaka-responsable din sa mga gawain ng Qingyang sect, at pinamamahalaan niya ang madilim na bulwagan sa malinaw na paraan. Matapos marinig ang ulat ni Wang Ping, tinawagan ni Chen-Lei si Chen Tangshan. At alam na ni Chen Tangshan ang tungkol dito, ngunit hindi pa rin siya makapagdesisyon kung paano ito haharapin. Ang Demon Sect ang numero 1 master sa lugar na ito. Ang kanyang lakas ay higit pa sa pangkat ng bandidong lobo ng dugo at sa 5 pangunahing pamilya ng Jingxi City. Maraming Panginoon. Sa silid, banilinan ni Wang Ping sina Chen-Lei at Chen Tangshan. Ayon sa intelligence, ang dating Blood Wolf Bandit ay may suporta ng Demon Sect sa likod niya. Ngayon, ang Demon Sect ay lumitaw malapit sa Qingyang Sect, at ang layunin nito ay maliwanag. Matapos pakinggan ang haka-haka at paghatol ni Wang Ping, tumanggo si Chen-Lei at sinabi kay Chen Tangshan, Sect Master, ano sa palagay mo ang bagay na ito? Sinabi ni Chen Tangshan, kahit na ang Demon Spirit Sect ang numero 1 relihiyon sa lugar, ang aking Qingyang Sect ay hindi madaling aibuli ngayon. Hanggat naglakas loob akong iunat ang aking mga paalaban sa aking Qingyang Sect, dapat itong putulin. Nang panipi, tumanggo si Chen-Lei at nagsabi, ito rin ang ideya ko, Wang Ping, hayaan ang madilim na bulwagan na gumastos ng mas maraming merienda, subukang alamin kung sino ang nasa teritoryo ng Crouching Tiger Mountain at Demon Sect. Panahon na rin para hayaan ang mga alagad na magsanay ng mga kawal. Panipi. Alam ni Chen-Lei kung ang Crouching Tiger Mountain o Demon Sect ay nagpakita ng masamang intensyon patungo sa Qingyang Sect, kaya hindi na kailangang mag-atubiling maghatid ng direktang pag-atake. Pagkatapos ng lahat, hindi naniniwala si Chen-Lei na ang Demon Sect at Crouching Tiger Mountain ay may kakayahan na salakayin ang Qingyang City. Ang mga disipulo ng Moing Sect at Crouching Tiger Mountain na lumitaw malapit sa Qingyang Sect ay dapat na ilang scouts lamang. Gayunpaman, kahit na sila ay mga scout, hindi sila patatawarin ni Chen-Lei, ngunit nagpa siya na alisin ang mga scout na ito isa-isa. Matapos talakayin ang bagay na ito, hiniling ni Chen-Lei sina Yang Hu at Wang Ping na magtulungan at hayaan silang gawin ito, na maaari ding ituring na pagsasanay sa militar. Ang mga disipulo sa sekta ng Qingyang, kahit na may proteksyon sila sa formation, kailangan nilang tumanggap ng ilang pagsasanay at makakita ng dugo, sa halip na malaman lamang kung paano magtago sa loob ng formation at maging duwag. Ano, ang mga tao ng Qingyang Sect ay talagang naglakas loob na turuan ang aking mga demonyong disipulo. Sa Demon Sect, ang mga disipulong ipinadala ni Yu Yuan upang mag-scout ay isa-isang pinutol ng Qingyang Sect, at ang kanyang ekspresyon ay labis na galit, at nais niyang agad na i-level ang Qingyang Sect. Gayunpaman, ang mga disipulong ito ng Qingyang Sect,
na sumasakop sa kalamangan sa lupain, ay mabilis na umatras pagkatapos nilang magtagumpay, at hindi nila binigyan ng pagkakataon ng demon sect na gumanti. At sa sandaling umatras ang mga disipulo ng Qingyang sect sa dalawang lungsod ng Raging Tide at Thundercloud, na protektahan sila ng isang malaking pormasayon, kahit na sila ay makapangyarihang mga hari ng Wu, hindi nila matutulungan ang Qingyang sect. Isara mo sa akin ang bundok, hindi ako naniniwala. Walang sinuman mula sa Qingyang sect ang lalabas. Kung iyon ang kaso, manatili sa Qingyang City magpakailanman. Ang pinuno ng demonyo na si Yu Yueyuan ay labis na inis at naglabas ng bagong utos. Ayon sa mga utos ng Demon Lord, lahat ng mga landas na maaaring tahakin ng Qingyang sect patungo sa labas ng mundo ay lahat ay hiniranggan ng mga tao ng Demon Cult. Sa sandaling lumitaw ang mga disipulo ng Qingyang sect, agad silang magdaranas ng direktang pag-atake. Matapos malaman ang utos na ito mula sa Demon Lord, walang pakialam si Chen Lei. Qingyang sect, ang paglilinang ngayon ay pinipino ang lahat ng uri ng mga kristal na bato, nangongolekta ng mga pormasayon ng espiritu, kumakain at umiinom, at lahat ay maaaring maging sapat sa sarili, kahit na ito ay nabuklod sa loob ng 100 taon, hindi ito magiging masakit para sa Qingyang sect. Higit pa rito, ang pagharang ng Demon Sect ay maaari lamang itutok sa mga ordinaryong disipulo ng Qingyang Sect, ang mga Panginoon ng Evil Spirit Realm, at talagang walang paraan upang maiwasan ang blockade ng Demon Sect nang hindi ito nalalaman. Maging ang mga disipulo ng madilim na bulwagan ay may kakaibang paraan upang makalusot. Para naman kay Chen Lei, gusto niyang umalis, at manatili hanggat gusto niya. Walang kabuluhan sa kanya ang pagbara ng Demon Sect. Susunod, pinamunuan ni Chen Lei ang mga disipulo sa sekta paminsan-minsan sa blockade ng Demon Sect, at nagsimula ng labanan para alisin ang blockade na ito. Malakas ang mga demonyong disipulo na nagtuturos sa mga blockade point na ito, ngunit sa ilalim ng palihim na pag-atake ng mga disipulo ng Qingyang Sect, madalas silang dinudurog ng mga grupo bago sila makapag-react. Siyempre, kung makakatagpo ka ng makapangyarihang mga disipulo ng Demon Cult, ang mga disipulo ng Qingyang Sect ay hindi kailanman lalaban, at atras sa unang pagkakataon, at hinding-hindi magugustuhang makipag-away. Pagkaraan ng mahabang panahon, dahan-daang napunit ang blockade net ng Demon Sect. Pagkatapos ng lahat, ito ang tahanan ng Qingyang Sect. Sinasakop nito ang tamang oras, tamang lugar, at tamang tao. Kaya niyang umatake at umatras. Ang mga Demon Sect disciples ay ganap na naging target ng mga Qingyang Sect disciples upang madagdagan ang kanilang aktwal na karanasan sa pakikipaglaban. Ang sitwasyong ito ay ganap na lampas sa inaasahan ni Yu Yueyuan. Noong una, naisip niya na hanggat naharang ang paglabas ni Qingyang, kahit na hindi sumuko ang Qingyang Sect, tiyak na mabibigat ang bigat ng moral ng Qingyang Sect. Pumutok. Saan ko naisip na hindi lang ang trick na ito ay nabigo upang makamit ang ninanais na epekto, ngunit sa halip ito ay naging Qingyang Sect, at ang aktwal na kakayahan sa pakikipaglaban ng mga disipulo ng Qingyang Sect ay lubos na napabuti. Ang Qingyang Sect ay talagang mahirap kumagat, at naging sakit sa puso ni Yu Yueyuan. Sa wakas, si Yu Yueyuan ay naging mabangis at nagpadala ng isang antas ng uwang at malakas sa anyo ng pagbabagong anyo upang pamunuan ang isang koponan upang harangan ang paglabas ng Qingyang Sect. Sa una, napaka-epektibo ng trick na ito, kaya nagdusa si Qingyangzong ng kaunting pagkawala. Isang team na nangunguna sa isang sneak attack sa blockade ang tinuruan ng Diablo na sirain ito. Ngunit nang maglaon, ang mga disipulo ng Qingyang Sect, pagkatapos matuto mula sa kanilang karanasan, ay inayos ang kanilang diskarte sa bawat sneak attack ay isinagawa ng mga elite at ordinaryong disipulo na bumuo ng 6-iyang battle formation. Ang mga elite na disipulo na maaaring mag-set up ng 4 elephants battle formation ay maaaring ganap na makipagkumpetensya at mapatay pa ang una at ikalawang antas ng mga powerhouse ng Wuwang rank. Bilang resulta, ang mga powerhouse sa antas ng Demon Sword King ay unti-unting nagsimulang magdusa ng mga casualty. Kabanata 322. Sa refining room, si Chen Lei ay pawis na pawis, at maingat na inukit ang mga tiyak na linya ng rune sa palaso na kasing laki ng palad na parang agila na may bukas na mga pakpak. Ang linya ng rune na ito ay matagumpay na nailarawan, at ang buong treasure arrow ay nabuhay na muli. Libo-libong linya ng rune ang lumiwanag ng sabay-sabay,
na naglalabas ng malabo na ningning, malakas na hininga, transparent at transparent. Lumabas ka. Tapos na. Nang makita ang maingat na pinong mahalagang araw na ito, tunay na masaya si Chen Lei. Noong nakaraan, nagpadala ang Demon Sect ng Wuwang level powerhouse para harangan ang labasan ng Qingyang Sect. Bagamat ang mga elite na disipulo ng Shi6E ang cultivation battlefield ay sumalakay at nagdulot ng pinsala sa kalaban, ang epekto ay hindi kasiya siya. Pagkatapos ng lahat, ang mga Martial King level powerhouse na ito ay masyadong malakas, kahit na ang Qingyang Sect ay may mga benepisyo ng battle formation, kakaunti ang kanilang makukuha. Hindi nasisiyahan si Chen Lei sa ganoong resulta, ngunit alam din niya na ito na ang limitasyon ng kasalukuyang mga disipulo ng Qingyang Sect. Upang mapalawak ang mga resulta, kinailangan ni Chen Lei na mag-isip ng ibang paraan. Tungkol naman sa huling solusyon ni Chen Lei, nakatuon pa rin siya sa mga kayamanan. Ang kapangyarihan ay hindi sapat, kaya ang mga kayamanan ay magsasama-sama. Hanggat mayroon kang makapangyarihang kayamanan, kahit si Wozong ng ika-4 na antas ng Gang Evil Realm ay magkakaroon ng pagkakataong pumatay ng isang Wuwang level powerhouse. Ang ganitong mga halimbawa ay walang katapusan sa kontinente ng Xuanyuan, kaya ang itsura ng isang makapangyarihang kayamanan ay kadalasang nagiging sanhi ng isang madugong bagyo. At ang pananabik ng mga martial artists sa makapangyarihang kayamanan ay hindi kailanman hamina sa loob ng 10,000 taon. Ngayon, ang cultivation ni Chen Lei ay umabot na sa ika-5 antas ng masamang kaharian, at ang kanyang tunay na lakas ay maihahambing sa ika-5 antas ng Wushu King ng Transformation Realm. Ngayon, maaari niyang ganap na pinuhin ang kapangyarihan na maaaring magbanta kay King Wu. Ang kayamanan ng taong iyon. Nitong mga nakaraang araw, espesyal na idinisenyo ni Chen Lei ang isang makapangyarihang panak para sa mga disipulo ng Qingyangzong batay sa karanasan sa pagdadalisay sa kanyang isipan. Ang ganitong uri ng araw ay para sa malakas na nasa ibaba ng ika-3 antas ng Wuwang. Pareho silang maaaring magdulot ng nakamamatay na banta, kahit na ang isang malakas na tao sa ika-4 o ika-5 palapag ng hari ng martial arts ay hindi pabaya, maaari siyang masugitan ng husto sa ilalim ng ganitong uri ng kayamanan. Matapos ang mahigit 1 buwan ng pagsusumikap, sa wakas ay pinino ni Chen Lei ang tapos na produkto, ang treasure arrow sa kanyang kamay. Ang treasure arrow na ito ay ginawang isang palm-sized na treasure arrow, gamit ang gintong essence bilang pangunahing material, at nagdagdag ng ilang bihirang mga materyales sa pagpino gaya ng Dragon Merrow Iron, Divine Jade Iron, at Steel Jade. Susunod, sa panahon ng proseso ng pagpino, ipinakita ni Chen Lei ang ilang rune formations upang mapataas ang lakas ng pag-atake, na nagdaragdag ng isa pang layer sa kapangyarihan ng treasure arrow. Ang huling produkto ay ang crossbow na hugis gintong agila sa kamay ni Chen Lei. Pinangalanan ni Chen Lei ang mahalagang crossbow na ito na Flying Eagle Killing Crossbow, at maging ang crossbow ay espesyal na ginawa mula sa malamig na kristal na bakal na hinaluan ng gintong essence. Siyempre, maaari mo ring gamitin ang Metaspar upang magpadala ng mga araw ng enerhiya, na mas malakas, ngunit ang pagkonsumo ay hindi maliit. Hindi bababa sa mid-grade Metaspar ang maaaring gamitin upang sirain ang crossbow na ito. Gayunpaman, upang mapataas ang lakas ng pakikipaglaban ng Qingyang Sect, ang mga gastos na ito ay wala kay Chen Lei. Kinailangan ni Chen Lei ng mahigit 3 buwan upang pinuhin ang 100 lumilipad na agila upang patayin ang Arrow King. Pagkatapos, ipinasa ni Chen Lei ang paraan ng pagpino ng lumilipad na agila upang patayin ang pana ng hari kay Chen Tangzeng, ang Panginoon ng Shentang. Si Chen Tangzeng ay ang nakatatandang kapatid ni Chen Tangshan. Higit pa rito, hindi mababa ang antas ng kasanayan ni Chen Tangzeng, mayroon siyang antas ng dalubhasa sa kasanayan. Bagamat nasa maagang yugto pa lamang ng Master Refiner, nakakatuwang magkaroon ng Master Refiner sa isang maliit na lugar tulad ng Qingyang City. Kaya lang, si Chen Tangzeng noong panahong iyon ay kumilos at gustong pagbutihin ang kanyang antas ng kasanayan. Binaliwala niya ang lahat tungkol sa pamilya Chen, na naging sanhi ng pagkahuli ng pananalapi at lakas ng pamilya Chen sa iba pang malalaking pamilya noong panahong iyon. Sa kabaligtaran, kung handang gawin ni Chen Tangzeng ang kanyang makakaya upang pangasiwaan ang pamilya Chen, bilang master craftsman ni Chen Tangzeng, paano madaragdagan ang lakas ng pamilya Chen sa oras na iyon ng 3 hanggang 5 beses?
Kahit ngayon, si Chen Tangzeng ay nahuhumaling pa rin sa mga kagamitan sa pagpino, at ayaw niyang maging responsable sa Qingyang sect. Gayunpaman, sa harap ni Chen Tang, ipinakita ni Chen Lei ang kanyang mga kasanayan sa pagpino ng mga kasangkapan, at pagkatapos ay tinanong si Chen Tangzeng ng ilang mga problema tungkol sa mga kagamitan sa pagpino. Agad namang nagulat si Chen Tangzeng, at itinuring niya si Chen Lei bilang isang tao, bilang isang guro, paggalang. Masasabing si Chen Tangzeng ngayon ay hindi nakikinig sa mga salita ng sinuman, ngunit sinusunod niya ang mga salita ni Chen Lei. At hindi papayag si Chen Lei na masayang ang isang talentong tulad ni Chen Tangzeng, at hayaan siyang maging responsable sa lahat ng bagay sa bulwagan. Noong pinipino ni Chen Lei ang Flying Eagle Killing Arrow, inobserbahan at pinag-aralan ni Chen Tangzeng ang buong proseso at tinulungan si Chen Lei na malaman ang lahat tungkol sa proseso ng pagpino sa Flying Eagle Killing Arrow. Susunod, ang Flying Eagle Killing Arrow na ginawa ni Chen Lei ay hinati sa ilang bahagi. Pagkatapos lamang napino at pinagsama-sama ang lahat ng mga bahaging ito ay mabubuo ang makapangyarihang Eagle Slayer. Ang pana ng hari. Ngayon, isinantabi ni Chen Tangzeng at ng mga disipulo sa kitang ang lahat ng iba pang kayamanan, sinusubukan ang kanilang makakaya upang masakop ang paraan ng pagdadalisay ng Flying Eagle Killing King Crossbow. Bagamat ang antas ng Treasure Arrow na pinino ay hindi maaaring pareho sa napino ni Chen Lei mismo, maaari din itong pinuhin ang Treasure Arrow na nagbabanta sa kaharian ng masamang espiritu sa antas ng Wuzong. Sa katunayan, maaaring banta ng ilang dekalidad na produkto ang first-tier powerhouse sa antas ng Wuwang. Isa na itong malaking tagumpay. Hiniling kay Chen Lei na ihanda ang lumilipad na agila na ito upang patayin ang Crossbow King sa Elite Cultivation Disciple na may 4 na Elephant Battle Formation. Ang mga elite na disipulong ito ay nilagyan ng lumilipad na agila na ito upang patayin ang busog ng hari, at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay tumaas. Ang bawat pangkat ng 4 na maliliit na pormasayo ng labanan ng elepante ay nilagyan ng 4 na lumilipad na agila na pumapatay ng Haring Arrow, at ang daang lumilipad na agila na pumapatay ng Haring Arrow na pino ni Chen Lei ay tinipon sa mga kamay ng 25 pinakamalakas na elite na disipulo. Hayaan itong 25 grupo ng mga elite na disipulo ang maging makapangyarihang pag-iral ng Butcher King. Matapos ihanda ang makapangyarihang lumilipad na agila upang patayin ang palaso ng hari, nagsimulang kumilos si Chen Lei laban sa mga disipulong nagtuturo ng demonyo na hamarang sa labasan ng Qingyang sect. Bago ito, ang mga disipulo ng Qingyang sect ay madalas na kumilos laban sa mga demonyong kulto na humaharang sa Qingyang sect, ngunit ang epekto ay hindi masyadong kasiya siya. Kung tutuusin, may King Wu, kahit na ang cultivation ay isang elite ng 4 Elephant Disciples, mahirap ding patayin si King Wu. Higit pa rito, pagkatapos magdusa ng ilang pagkatalo, natutunan din ng Demon Sect kung paano kumilos. Ang Martial King level powerhouse ay nakipagtulungan sa higit sa 100 Wuzong level powerhouses sa masamang kaharian, at ang Qingyangzong ay nagbayad ng mabigat na presyo. Sa huli, nakita ni Chen Lei na hindi maganda ang epektong ito, at inutusan pa niyang itigil ang nakakainis na pag-ataking ito. Ngunit hindi ito nangangahulugan na sumuko na si Chen Lei. Naghahanda siya ng isang mabangis na pag-atake. Sa wakas, ang paglitaw ng Flying Eagle na Killing the King Crossbow ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong maka-counter-attack. Ang daan sa bundok na kailangang daanan ng Qingyang sect, at ilang mga bahay na bato ang nakakalat sa hugis ng bibig. Ang daan sa bundok kung saan lumabas ang Qingyang sect ay mahigpit na sarado. Sa loob, may mga disipulo ng Demon Sect. Kabilang sa mga ito, ang pangalawang antas na malakas na klase ng Wuwang, ang pinuno ng grupong ito ng mga tao, ay nasa isang espesyal na itinayong bahay na bato, sa retreat para sa pagsasanay sa paglilinang. Kabanata 323. Puno ng apoy ang Martial King level powerhouse na ito. Siya ay isang marangal na Martial King level elder na ipinadala sa Qingyang sect kung saan ang mga ibon ay walang tae, at siya ay nanatili ng halos 1 taon. Manipis ang panahon dito, no? Walang espiritu sa lugar na ito. Sa ilalim ng malupit na kapaligiran, ang kanyang pagsasanay sa paglilinang ay natural na bumagal. Bagamat ang sekta ay nag-subsidize ng malaki kay Yuan Jingshi, ang kanyang puso ay lumalaban pa rin. Sa lugar na ito, hindi lamang ang kapaligiran ay masama,
kundi pati na rin ang mga disipulo ng Qingyang sect ay palaging hinaharas. Ang mga disipulong ito ng Qingyangzong ay may lihim na pakikipagtulungan at makapangyarihang mga porma sayon sa labanan. Kahit sa ilalim ng battle formation na tulad nito, mahirap para sa kanya na gamitin ang kanyang buong lakas. Noong una, gusto niyang patayin ang ilang disipulo ng Qingyang sect para mapanatili ang kapangyarihan, ngunit ang mga disipulong ito ng Qingyang sect ay halos kasing madulas ng putik sa lawa. Nang makita nilang mali ang sitwasyon, agad silang tumakbo ng walang bakas. Pagkababa ng ilang beses ay hindi na niya ito pinansin. Ginugol niya ang lahat ng kanyang lakas sa pagsasanay sa paglilinang. Para sa mga disipulo ng Qingyang sect, mangyaring makipaglaro sa kanila pagdating nila. Kung hindi, abalahin mo siya. Mas mabuting manahimik na lang. Para sa kanyang mga nasasakupan, sa mahabang panahon, ang mga disipulong ito ng Qingyang sect ay mahiyain tulad ng mga daga, na gustong umatake, at walang laban hanggang sa kamatayan ng lakas ng loob. Ang mga disipulong ito ng Demon sect, masasabi na ang mga disipulo ang Qingyang sect ay hindi minamaliit. Sa mahabang panahon, kahit nasa patrol at guard duty, tinuruan ng Diablo ang mga disipulong ito na magpaliban, maging tamad, napaka-irresponsible, basta-basta na lang, kahit tapos na ang gawain. Pagkatapos ng lahat, kahit na umatake ang magkakapatid na Qingyang, magiging pareho pa rin ito sa playhouse. Walang malaking pinsala, kaya bakit mag-abala sa pananagutan? Noong gabing iyon, nakatulog ng mahimbing ang mga disipulo ng demonic cult. Iilan lamang na mga alagad na nasa patrol ang nakatambay sa mga daanan ng bundok. Ang kanilang mga talukap ay kasing bigat ng ibinuhos na tingga, at hindi nila ito mabuksan. Tahimik na lumitaw sa paligid ang isang serye ng mga multo, at sila ay mga disipulo ng Qingyang sect. Sa loob ng ilang panahon, kahit na inutusan sila ni Chen Lei na huwag atakihin ang mga disipulo ng kultong demonyo na humaharang sa labasan ng Qingyang sect, wala ni isa sa mga disipulo ng Qingyang sect ang walang ginagawa. Paminsan-minsan, ang mga disipulong ito ng Qingyang sect ay lalabas ng grupo-grupo para guluhin sila, at ang mga disipulong ito ng Demon sect ay hindi dapat pabayaan. Minsan, 2 beses, 3 beses, 12-dosenang beses. Habang dumarami ang bilang, ang mga disipulo ng demonic doctrine ay naging baldado at pabaya. Ngayon, kahit na talagang hayaan nilang makita nila ang mga disipulo ng Qingyang sect, hindi nila sila hahabulin. Pagkatapos ng lahat, sila ay nakapasok sa maraming beses. Hanggat humahabol ka ng ilang milya, hindi mo makikita ang mga disipulo ng Qingyang sect, na isa-isang tumatakbong mas mabilis kaysa sa mga kuneho. Sa huli, ang mga disipulong ito ng Demon sect ay pumikit sa mga provokasyon ng mga disipulo ng Qingyang sect. Kuya Wu, tingnan mo, ano ba yan, ano pakiramdam ko may mali ngayon? Biglang sabi ng isang nagpapatrolya na disipulong nagtuturo ng demonyo. Ano ang mali, sino ang maaaring maglagay ng mga tao sa lugar na ito, kahit na mayroon sila? Sila ay isang grupo din ng mga duwag mula sa Qingyang sect, huwag pansinin. Sabi ng isang matandang alagad ng mga turo ng Diablo. Lahat sila ay mga disipulo lamang ng ika-7 at ika-8 palapag ng totoong Qi realm. Mayroon silang karaniwang mga kwalifikasyon at ipinadala sa patrol. Ang ganitong uri ng maingat na gawain ay ginawa nila. Yung mga estudyanteng may magagaling na talent, lahat sila natutulog sa bahay. Medyo nakaramdam din ng pagdududa ang demonyo master disciple na nagtanong, kaya umiling siya at ibinalik ang tanong. Kaya lang, nang lumingon pa lang siya ay biglang nanlaki ang kanyang mga pupil, dahil nakita niya ang isang multo na sumulpot sa likod ng matandang senior brother, at ang kanyang sariling pangalan, senior brother, ay nakatingin din sa kanya ng takot na takot. Ang Diablo na nagtuturo ng disipulong ito ay may masamang pakiramdam sa kanyang puso, ngunit, bago pa siya makagalaw, sumakit ang kanyang leeg, nagdilim ang kanyang mga mata, at siya ay nawalan ng malay. At ang isa pang disipulo ng Demon sect ay kinuha rin sa ulo ng figure sa likod niya. Ang mga kuha na ito ay lahat mula sa madilim na bulwagan at sinanay ni Wang Ping. Kahit na ang oras upang sundan si Wang Ping ay masyadong maikli, ang mga kasanayan at antas ng assassin ay tumaas hanggang sa isang lawak na maaari niyang gawin ang ilang mga simpleng gawain.
Isang grupo ng mga disipulo mula sa Qingyang sect ang mabilis na ipinadala at nagsimulang alisin ang mga disipulo mula sa demon sect na namamahala sa lugar na ito. Para silang mga Diyos ng kamatayan. Ang alagad ng isang sikat na demonyo ay namatay sa kanyang pagtulog. Sa wakas, habang lumalakas ang hininga, ikinaalarma nito ang malalakas sa demon cult, lalo na ang mga matatanda sa antas ng Martial King, na mabilis na napansin ang abnormalidad at nagmamadaling lumabas ng bahay na bato. Kaya lang sa sandaling lumitaw ang Haring Wu na ito sa labas, napalibutan siya ng 4 na disipulo ng Qingyang sect. Ang mga disipulong ito ng 4 na sekta ng Qingyang ay mga piling disipulo ng paglilinang ng 4 na elepante. Pinunasan ng Martial King God ang kanyang mga mata at naramdaman ang makapal na hininga sa paligid niya. Ang mga disipulo ng mga turo ng Diablo na sumunod sa kanya ay dumanas ng higit sa kalahati ng mga pagkamatay at pinsala. Ayokong mahirapan ka, bastard, maglakas loob kang magkusa na mamatay. Ngayon, ayaw mo pang umalis. Galit na galit ang Martial King level na powerhouse na ito, at ang tunay na asensya sa loob ng kanyang katawan ay lumundag, naging material sa labas, at naging isang 8 armadong troll, umabot sa taas na 100 metro, at malakas na sinampal ito sa mga disipulo ng descending Qingyang sect. Nanginginig ang kawalan, nabasag ang mga bundok, gamulong ang malalaking bato, isang braso na naglalabas ng itim na malademonyong aura, na sinampal ng malakas ang disipulo ng sekta ng Qingyang. Ginawa ni Hugh, ang paglilinang ay may 4 na alagad ng 4 Elephants Battle Array. Sa isang malakas na sigaw, nagsimula ang 4 Elephants Battle Array. Sa ilalim ng mga paa ng 4, hindi mabilang na mga rune array na may diameter na 3 metro ang lumitaw. Ang patayong paglukso ng tao ay gumalaw at gumalaw, sunod-sunod na alon ng malakas na Yuan Qi, direktang huminto sa itim na braso ng enerhiya ng demonyo. Sa pagkakataong ito, si Elder Wu Wang ay tunay na nagalit at ginamit ang lahat ng kanyang lakas para sampelan ng gusto ang 4 na disipulo ng Qingyang sect. Ang 4 na disipulo ng Qingyang sect ay naging isang katawan, na parabang sila ay isang katawan, at sila ay nakipagtulungan sa sukdulan. Sa lakas ng pagbuo ng 4 na labanan ng elepante, nilabanan nila ang mga alon ng pag-atake ng mga powerhouse na ito sa antas ng Wu Wang. Ang Martial King level powerhouse na ito ay umuungal ng paulit-ulit. Naramdaman na niya ang kapangyarihan ng 4 Elephants Battle Formation. Alam niya na mahirap ang pagbuo ng labanan sa 4 elephants. Gayunpaman, tiwala siya na kung gagawin niya ang lahat, maaari niyang ganap na sirain ang porma sayon ng labanan ng 4 elephants. Sa pagkakataong ito, dumanas siya ng mabibigat na casualty, na ginawang ganap na galit ang elder na ito, hindi na hinawakan ang kanyang mga kamay, at ang buong lakas ay sumambulat upang salakayin ang 4 na disipulo ng Qingyang sect. Ang 4 na disipulo ng Qingyang sect, ay nakipagtulungan sa walang kapantay na lihim na pag-unawa, at halos umabot sa isang estado ng mutual understanding. Kasabay nito, umatras sila, iniiwasan ang buong pag-atake ng Martial King na ito, at umatras ng daan-daang metro, at pagkatapos, sabay-sabay na lumitaw sa kanilang mga kamay. Isang nagniningning na gintong arrow na nakatutok kay Wu Wang. Kabanata 324. Itinutok ng 4 na disipulo ng Qingyang sect ang lumilipad na agila na pumapatay ng mga crossbow sa Martial Queen ng Demon sect, at nang walang pag-aalinlangan, direkta nilang inalog ang board. Tingnan lang ang mga pattern sa Flying Eagle Killing King crossbow, layer by layer na naiilawan, element spar na kasing laki ng walnut ang nakalagay sa hawakan ng Flying Eagle Killing King crossbow. Ang enerhiya sa loob ay crazily absorbed by these patterns, turn sa isang gintong dilaw na arrow na hugis arrow na may mga pakpak na nakabuka. Ang crossbow na ito na hugis agila ay ganap na binubuo ng purong enerhiya. Ito ay malinaw at naglalabas ng malakas at mapanganib na hininga. Mahigpit nitong nilock ang air machine ng Martial King ng Demon sect, at umaban. Agad na naramdaman ng Wu Wang level powerhouse na ito ang sobrang delikado sa kanyang puso, at hindi siya pinayagang mag-react. 4 na nakasisilaw at matingkad na gininto ang ilaw, tulad ng 4 na gintong agila, ang pumutok sa espasyo sa isang iglap at inatake siya. Sa pagmamadali, ang Martial King level powerhouse na ito ay nagkaroon lamang ng oras para sirain ang tunay na diwa sa kanyang katawan,
ginawa itong matibay na kalasag na may kumikinang na itim na gintong kinang, at mahigpit na binabantayan ang sarili. Hoy! Halos sabay-sabay na tumama sa malaking kalasag ang apat na pana na parang mga gintong lumilipad na agila, at sa kasabay na nabasag ang itim na kalasag, na nakatunog lamang. Pagkatapos noon, apat na palaso na parang gintong lumilipad na agila ang direktang bumagsak sa matibay na katawan ng Marshall King level powerhouse, bumulusok sa kanyang katawan, at pagkatapos ay sumabog ng malakas. Ang Marshall King class powerhouse na ito ay naglabas ng daan-daang milyong gintong liwanag mula sa kanyang katawan, at sinamahan ng pagulan ng dugo, ang kanyang itaas na katawan ay nagkapira-piraso at naglaho tanging isang pares ng mga guya, na nakatayo pa rin sa orihinal na lupain. Matanda, nang makita ang eksenang ito, ang ibang mga demonyong nagtuturo sa mga disipulo ay hindi napigil ang mapasigaw sa kalungkutan, tila baliw, at naglunsad ng matinding pag-atake sa mga disipulo ng Qingyang sect. Kaya lang, matapos mawala ang napakalakas na puwersa bilang isang elder sa antas ng Wuwang, ang iba pang mga disipulo ng Demon Spirit ay nagturo ng kanilang mga kontra-atake at naging mahina at mahina. Isa-isa silang winasak ng mga disipulo ng Qingyang sect kasama ang Four Elephants Battlefield, at tinuruan ng Demon Spirit na lahat ng mga disipulong ito ay isa-isang pinatay. Ang mga ganitong bagay ay nangyari sa ilang iba pang mga kalye ng halos magkasabay. Ngayong gabi, ang mga kuta ng Demon Cult sa 12-dosenang mga kalsada na nakaharang sa exit ng Qingyang sect ay naalis lahat, at ang Demon Cult ay dumanas ng matinding pagkalugi. Sa pagkakataong ito, nasira ng Demon Sect ang mahigit 100 mga powerhouse ng antas ng Wuwang sa isang pagkakataon. Masasabing hamina ng halos kalahati ang lakas ng Demon Sect. Magkaroon ng kamalayan na, sa mga antas ng puwersa ng Marshall King, hindi magkakaroon ng maraming puwersa sa mga puwersa ng Demon Sect, at ang pagkawala ng higit sa 100 sa kanila ng sabay-sabay ay tiyak na masasaktan ang Demon Sect. Si Yuyuan, ang pinuno ng Demon Sect, ay hindi nakatulog buong gabi pagkatapos malaman ang balita, at ganap na winasak ang kanyang silid-aralan, na nagpapakita kung gaano ito galit. Nakatanggap si Yuyuan ng balita na walang master sa sekta ng Qingyang. Si Chen Li lang ang maaaring magdulot ng banta sa isang powerhouse sa antas ng Wuwang. Gayunpaman, hanggat gusto ng Wuwang level powerhouse na tumakas, tiyak na hindi ito mapapanatili ni Chen Li. Para sa iba pang miyembro ng Qingyang sect, imposibleng magdulot ng malaking pinsala sa isang powerhouse sa antas ng Wuwang. Batay sa mga pagsasaalang-alang na ito, nang ahas si Yuyuan na tahasang magpadala ng isang elder sa antas ng Wuwang upang harangan ang paglabas ng Qingyang sect. Ang layunin nito ay sugpuin ang moral ng Qingyang sect, pangalawa, para hadlangan ang panlabas na sirkulasyon ng Qingyang sect, at pangatlo, maaari rin itong gawing panik na kapaligiran ng Qingyang sect. Ngunit saan niya naisip na ang planong ito ay naipatupad lamang ng wala pang 1 taon, at na siya ay magdaranas ng napakalaking pagkalugi, at 12-dosenang mga elder sa antas ng Wuwang ang mamamatay sa magdamag. Ang ganitong mga pagkalugi ay hindi kakayanin para sa Demon Sect. Dahil ang pagkatalo sa pagkakataong ito ay direktang naging sanhi ng pagkatalo ng karamihan sa mga high-level na sekta ng demonyo, at ang lakas ng mga sekta ng demonyo ay nabawasan din ng higit sa kalahati. Ang maliit na Qingyang sect ay nagdulot ng labis na pinsala sa Demon Sect. Paanong si Yuyuan ay hindi magagalit o madepress sa mga ganitong kahihinatnan? Kaya lang, ngayon ay wala ng paraan ng Demon Sect para harapin ang Qingyang sect. Hanggang ngayon, ang Demon Sect ay hindi pa rin nakakahanap ng isang Formation Master. Sa nakalipas na taon o higit pa, kahit ang Thousand Demon Sect ay naghanap ng mga Formation Masters, ngunit wala silang nakita. Napakagaling talaga ng Formation Master. Bihira. Sa katunayan, mayroong isang Formation Master sa Thousand Demon Sect, ngunit ang Formation Master na ito ay umalis sa Thousand Demon Sect maraming taon na ang nakalilipas at naglakbay sa buong mundo na naghahanap ng mga pagkakataon upang makagawa ng isang pambihirang tagumpay. Ang mga Formation Master na ito sa Thousand Demon Sect ay natigil sa huling yugto ng Formation Master. Ilang dekada na niyang hindi nakikita ang kaharian ng Formation Master, alam niyang hindi imposible ang paglilibing sa sarili sa cultivation, gumana, kaya nanatili siya. Pagkatapos ng sulat, umalis ng walang palem. Sa Thousand Demon Sect,
kahit ang Panginoon ay hindi alam ang pagkakaroon ng Formation Master na ito. Bagamat nagpadala si Ning Chenkyo ng mga tao upang hanapin ang kinaroroonan ng Formation Master na ito, wala pa ring balita. Alam na alam ni Ning Chenkyo kung ano ang ginagawa ng Qinyang Sect ngayon, dahil alam niyang walang paraan ng Demon Sect para manalo sa Qinyang Sect sa ngayon. Ngayon, ang Qinyang Sect ay may dalawang porma sayo ng mga bantay sa bundok na napakalakas. Hindi sila ma-decipher ng Demon Sect. Katulad nito, hindi sila maiintindihan ng Thousand Demon Sect. Napakalinaw ni Ning Chenkyo tungkol dito. Ngayon, dalawa na lang ang paraan para harapin ang Qinyang Sect at patayin si Chen Lei. Ang isa, isang Wazon-level powerhouse, ay puwersahang inatake ang Qinyang Sect at sinira ang mahusay na porma sayo ng Qinyang Sect ng may malupit na puwersa, kung gayon, syempre, walang Qinyang Sect ang makakatakas. Gayunpaman, gaano kadaling makahanap ng Wazon-level powerhouse? May isa pa, kung ang powerhouse sa una at ikalawang antas ng Wazon ang gustong makalusot sa pagbuo ng Mountain Guard ng Qinyang Sect, hindi siya sigurado. Malaki. Kailangan mong maging isang malakas na tao sa ikatlo, ikaapat, o kahit ikalimang palapag ng Wuzun para makrack ang pagbuo ng Mountain Guard ng Qinyang Sect. Gayunpaman, ang naturang master ay wala kahit na ang Thousand Demon Sect. Ang Thousand Demon Sect ngayon ay naglilinang bilang isang supreme powerhouse, walang iba kundi ang ilang matatanda na nagtatago ng cultivation sa Thousand Demon Cave. Gayunpaman, ang pinakamalakas sa mga Supreme Elder na ito ay ang tuktok lamang ng ikaapat na antas ng Martial Venerable rank ng Nahai Realm. Para sa isang maliit na Qinyang Sect, walang gaanong mukha si Ning Chenkyo para hayaan ang Supreme Elder na kumilos. Higit pa rito, kung talagang inimbitahan ang mga Elder na ito ng Nahai Realm Martial Sect ng Thousand Demon Sect, kung gayon ang mga Elder ng Zuanchen Sect, natatakot ako na hindi sila uupo at manood. Paano gagamutan ang Qinyang Sect? Ang isa pang paraan ay ang ilabas si Chen Lei at patayin siya sa labas. Hanggat maalis si Chen Lei, ang buong Qinyang Sect ay walang pakialam. Ang iniisip ngayon ni Ning Chenkyo ay, mag-isip ng paraan para mapaalis si Chen Lei sa Qinyang Sect, para maghanap siya ng mga pagkakataon para patayin si Chen Lei. Kaya lang hindi ito madaling gawin. Para kay Chen Lei, kahit na mayroon silang ilang katalinuhan, ang impormasyon ay hindi sapat upang gumawa sila ng isang bitag upang si Chen Lei ay malinlang. For a time, kung si Ning Chenkyo man o si Yuyuan, ang pinuno ng Demon Sect, sila ay nasa dilema tungkol sa kung paano haharapin si Qing Yangzong at kung paano haharapin si Chen Lei. Kabanata 325. Sina Ning Chenkyo at Yuyuan ay nag-iisip tungkol sa kung paano ilabas si Chen Lei mula sa Qinyang Sect at patayin sila, nang biglang, nakatanggap sila ng mensahe na si Chen Lei ay lalabas mula sa bundok. Kinuha ni Chen Lei ang inisyatibo na umalis sa Qinyang Sect, hindi alam kung saan siya nagpunta. Ang balitang ito ay nagpasigla kina Ning Chenkyo at Yuyuan, at iniutos na hanapin si Chen Lei sa lahat ng bagay. Sa oras na ito, si Chen Lei ay talagang umalis sa Qinyang Sect bilang balita na natanggap ni Ning Chenkyo at ng iba pa. Halos isang taon na mula nang simulan ni Chen Lei ang kanyang gabay mula sa Xuanchanzong at bumalik sa Qingyangzong. Sa taong ito, inayos ni Chen Lei ang pagbuo ng Mountain Guard para sa Qinyang Sect, naakit si Wang Ping, nagtatag ng isang madilim na bulwagan, sinira ang grupo ng bandidong lobo ng dugo, ang 5 pangunahing pamilya ng Jingxi City, at pinadalisay ang lumilipad na agila upang patayin ang hari. Crossbow, na humahadlang sa pagbara ng Demon Cult. Masasabing kahit na ang Qinyang Sect ay hindi pa rin malakas ngayon, mayroon pa rin itong tiyak na antas ng proteksyon sa sarili, at ang mga panlabas na problema ay nabawasan ng malaki. Lalo na ang Qinyang Sect ay winasak ang Blood Wolf Bandit Group at ang 5 pangunahing pamilya ng Jingxi City, at ganap na humadlang sa nakapaligid na masasamang puwersa. Kahit na gusto nilang kumilos laban sa Qinyang Sect, hindi sila kikilos sa lalong madaling panahon. Sa sumunod na yugto ng panahon, ang mga disipulo ng Qinyang Sect, na may momentum ng kulog, ay pumatay ng higit sa 100 makapangyarihang mga master ng Demon Sect, kahit na mas makapangyarihan, kahit na ang Demon Sect, walang kinalaman sa Qinyang Sect, pabayaan ang ibang puwersa. Kaya, kahit na ang kasalukuyang Qinyang Sect ay tila kinubkob pa rin ng mga kaaway,
kailangang sabihin na ito ay napakaligtas nitong mga nakaraang panahon. Si Chen Lei at Chen Tangshan ay muling nagtakda ng tono para sa pagpapaunlad ng Qingyangzong, iyon ay simpleng pag-unlad at akumulasyon ng kapangyarihan. Sa kasalukuyang mga mapagkukunan ng Qingyang sect, ito ay sapat na para sa self-sufficiency, kahit na ang bundok ay sarado sa loob ng 30 taon, walang problema. Kung talagang posible na bigyan ang Qingyang sect ng 30 taon ng stable development time, kahit na ang Qingyang sect ay hindi pa rin maihahambing sa 7 major sects, tiyak na malalampasan nito ang puwersa tulad ng Demon sect. Kaya, gamaan ang pakiramdam ni Chen Lei. Sa ngayon, hindi na big deal ang Qingyang sect, siya man o hindi. Ngayon, ang kailangang bigyan ng higit na pansin ni Chen Lei ay hindi ang pag-unlad ng Qingyang sect, kundi ang pagpapabuti ng kanyang sariling lakas. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay tila hindi mahina, ngunit sa pagtingin sa buong Xuanyuan continent at sa mundo kung saan ang lahat ng sangkatauhan ay umiiral, siya ay hindi pa rin isang malakas na tao, tulad ng isang patak sa dagat, napakaliit. Sa makatuwid, si Chen Lei ay nagkaroon ng kagyat na pagnanais na maging mas malakas, at ang pananatili sa Qingyang sect ay isang malaking hadlang sa pagpapabuti ng kanyang lakas. Masyadong malalim ngayon ang pundasyon ni Chen Lei. Ang ordinaryong paglilinang ay walang gaanong pakinabang kay Chen Lei. Kung gusto niyang umasenso ng mabilis, kailangan niyang umasa sa malawak na mapagkukunan at iba't ibang pagkakataon upang mabilis na makakilos. Ang pananatili sa Qingyangzong ng halos 1 taon, ang paglilinang ni Chen Lei ay hindi masasabing hindi bumuti, ngunit ang rate ng pagpapabuti ay mas mababa kaysa sa inaasahan ni Chen Lei. Sa loob ng halos 1 taon o higit pa, ang paglilinang ni Chen Lei ay umabot lamang sa rurok ng ika-5 antas ng masamang demonyong kaharian, ngunit nabigong makalusot sa ika-6 na antas ng masamang kaharian ng demonyo. Si Chen Lei ay labis na hindi nasisiyahan sa antas ng pag-unlad na ito. Dapat mong malaman na ang ganitong uri ng progreso rate, kumpara sa nakaraang cultivation progress rate, ang bilis ay halos tulad ng isang suso, at maaari pa itong sabihin na walang pag-unlad. Kung patuloy siyang mananatili sa Qingyang sect, masasabing inabandona si Chen Lei. Dahil dito, nagpasya si Chen Lei na umalis sa Qingyang sect, maglakbay ng libu-libong milya, at gumiling sa sarili sa labas ng cultivation. Ang cultivation path na ito ay ang karanasan din sa huling buhay ni Chen Lei, at ito ang pinakaangkop na paraan para sa kanyang cultivation path. Matapos magdesisyon, hindi nag-atubili si Chen Lei na magpaalam sa kanyang ama, ina at nakababatang kapatid na babae, at determinadong umalis sa Qingyangzong at nagsimulang maglakbay sa buong mundo. Sinasabing naglalakbay siya sa buong mundo, ngunit sa katunayan, si Chen Lei ay may sariling mga layunin at plano. Ang unang hintuan na ito ay ang pagmamadali sa lugar kung saan naroon ang Lightning Emperor Palace. Sa kanyang nakaraang buhay, pagkatapos buksan ni Chen Lei ang Thunder Saint Physique, nagkataon, nakapasok siya sa Thunder Emperor Palace at nakuha ang sinaunang kasanayan ng Lei Emperor, si Lady Sutra, at pagkatapos ay bumuo siya ng matapang at naging henerasyon ng Wudi. Sa buhay na ito, dahil nagsumikap siya, natural na hindi palalampasan ni Chen Lei ang iba't ibang pagkakataon sa kanyang alaala. Kailangan mong gamitin ito ng mabuti. Kung gagamitin mo ito ng maayos, tiyak na malaki ang maitutulong nito kay Chen Lei. Sa kanyang nakaraang buhay, binuksan ang Thunder Emperor Palace. Nakakuha lang siya ng kopya ng Thunder Emperor's Sutra, at iyon ang pinakamataas sa pagsasanay. Ang iba pang mga bagay sa palasyo ng Thunder Emperor ay nakuha ng ibang mga santo, mga site, walang kamatayang pamilya, at ang nakatagong Sehong Gate. Kaya lang, dahil si Chen Lei ang banal na katawan ng kulog, at akmang-akma sa mga pagsasanay na iniwan ng sinaunang Emperor Lei, sa wakas ay maaabot nito ang taas na inaasahang maabot ang pinakamataas na posisyon ni Emperor Wu. Ngayon, dahil may pagkakataon si Chen Lei na mabuhay muli, ang pagkakataong ito sa Lady Palace, natural na hindi niya hahayaang madamay ang ibang tao, gusto niyang magkaroon ng pagkakataong ito laban sa langit ng mag-isa. Ngayon, kahit na ang kanyang cultivation ay ang ika-5 layer lamang ng Gang Demon Realm, ang kanyang kasalukuyang lakas ay higit sa 100 beses na mas malakas kaysa noong natanggap niya ang Lady Jing sa kanyang nakaraang buhay. Ngayon, dahil stagnant na naman ang kanyang cultivation, natural na gusto niyang buksan ang Thunder Emperor Palace, na umaasa sa walang katapusang resources sa Thunder Emperor Palace,
para magmadali sa uuwang rank ng transformation state sa isang iglap. Ang lokasyon ng Lady Palace, mga pagbabawal, mga paraan ng pagbubukas, at iba pa, ay nasa isip ni Chen Lei. Sa kanyang nakaraang buhay, ang Thunder Emperor Palace ay natuklasan ng pagkakataon, ngunit sa buhay na ito, si Chen Lei ay naniniwala na walang sinuman ang makikipagkompetensya sa kanya para sa pagkakataon ng Thunder Emperor Palace. Ito ang Thunder City. Pagkatapos umalis sa Qingyang Sect, lumipad si Chen Lei sa loob ng 10 araw at 10 gabi sa Dragon Carriage bago makarating sa isang malaking lungsod malapit sa East China Sea, Thunder City. Ang Thunder City ay ang pinakamalaking lungsod sa Eastern Sea Palace ng Great Chu Empire. Ang lungsod na ito, ang pinakamalaking lungsod sa East China Sea Palace, ay isa ring teleportation point na humahantong sa mga larangan ng digmaan sa ibang bansa ng mga dayuhang lahi. Masasabi rin na ang lungsod na ito ay masasabi ring isang border city. At ang layunin ni Chen Lei sa pagkakataong ito ay itong dumadagandong na lungsod. Kung gusto mong pumasok sa Thunder Emperor Palace, kailangan mong dumaan sa Thunder City bago ka makapasok sa Thunder Emperor Palace. Para makapasok sa Thunder Emperor Palace, kailangan mo ng token. Sa pagkakaroon lamang ng token na ito mabubuksan mo ang Thunder Emperor Palace. Noon, sa mga dekada pagkatapos ng pagbubukas ng Thunder Emperor Palace, lahat ng sikreto ng Thunder Emperor Palace ay isa-isang hinukay, para malinaw na malaman ni Chen Lei. Sa oras na iyon, mayroong isang tao na may dalang token na binuksan ng Thunder Emperor Palace at dumaan sa lugar ng dagat kung saan matatagpuan ang Thunder Emperor Palace, na naging sanhi ng isang echo ng Thunder Emperor Palace, at sa wakas ay binuksan ng Thunder Emperor Palace. Palasyo. Ngayon, kapag dumating si Chen Lei sa Thunder City, ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay hanapin ang token na ito. Narinig lang ni Chen Lei ang token na nagbukas ng Thunder Emperor Palace, at alam ang pangalan nito, ngunit kailangan ng maraming pagsisikap upang mahanap ito. Ang token para buksan ang Lady Palace ay isang token na tinatawag na Lady Ling. Ang Lady Ling na ito ay isa ring napakalakas na kayamanan na may walang katapusang kapangyarihan. Ayon sa inilabas na balita ng maswerteng lalaki na nakatanggap ng Lady Order noong taong iyon, nakuha niya itong Lady Order mula sa Thunder City ng nagkataon. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito ay pumunta si Chen Lei sa Thunder City upang hanapin ang kinaroroonan ni Lady Ling. Ang Thunder City ay isang pang-apat na antas ng hangganan ng lungsod, na humahantong sa ika-4 na antas ng alien battlefield. Katulad nito, ang Thunder City ay isa ring maunlad na higanting lungsod na may hindi mabilang na kapangyarihan. Dito, masasabing magkahalo ang mga dragon at ahas, at komplikado ang sitwasyon. Ito ay isang magulong lungsod. Kabanata 325. Sina Ning Qianqiu at Yu Yuan ay nag-iisip tungkol sa kung paano ilabas si Chen Lei mula sa Qingyang Sect at patayin sila, nang biglang, nakatanggap sila ng mensahe na si Chen Lei ay lalabas mula sa bundok. Kinuha ni Chen Lei ang inisyatibo na umalis sa Qingyang Sect, hindi alam kung saan siya nagpunta. Ang balitang ito ay nagpasigla kina Ning Qianqiu at Yu Yuan, at iniutos na hanapin si Chen Lei sa lahat ng bagay. Sa oras na ito, si Chen Lei ay talagang umalis sa Qingyang Sect bilang balita na natanggap ni Ning Qianqiu at ng iba pa. Halos isang taon na mula nang simulan ni Chen Lei ang kanyang gabay mula sa Xuanchansong at bumalik sa Qingyangzong. Sa taong ito, inayos ni Chen Lei ang pagbuo ng Mountain Guard para sa Qingyang Sect, naakit si Wang Ping, nagtatag ng isang madilim na bulwagan, sinira ang grupo ng bandidong lobo ng dugo, ang 5 pangunahing pamilya ng Jingxi City, at pinadalisay ang lumilipad na agila upang patayin ang hari. Crossbow, na humahadlang sa pagbara ng Demon Cult. Masasabing kahit na ang Qingyang Sect ay hindi pa rin malakas ngayon, mayroon pa rin itong tiyak na antas ng proteksyon sa sarili, at ang mga panlabas na problema ay nabawasan ng malaki. Lalo na ang Qingyang Sect ay winasak ang Blood Wolf Bandit Group at ang 5 pangunahing pamilya ng Jingxi City, at ganap na humadlang sa nakapaligid na masasamang puwersa. Kahit na gusto nilang kumilos laban sa Qingyang Sect, hindi sila kikilos sa lalong madaling panahon. Sa sumunod na yugto ng panahon, ang mga disipulo ng Qingyang Sect, na may momentum ng kulog, ay pumatay ng higit sa 100 makapangyarihang mga master ng Demon Sect, kahit na mas makapangyarihan, kahit na ang Demon Sect, walang kinalaman sa Qingyang Sect,
pabayaan ang ibang puwersa. Kaya, kahit na ang kasalukuyang Qingyang sect ay tila kinubkob pa rin ng mga kaaway, kailangang sabihin na ito ay napakaligtas nitong mga nakaraang panahon. Si Chen Lei at Chen Tangshan ay muling nagtakda ng tono para sa pagpapaunlad ng Qingyangzong, iyon ay, simpleng pag-unlad at akumulasyon ng kapangyarihan. Sa kasalukuyang mga mapagkukunan ng Qingyang sect, ito ay sapat na para sa self-sufficiency, kahit na ang bundok ay sarado sa loob ng 30 taon, walang problema. Kung talagang posible na bigyan ang Qingyang sect ng 30 taon ng stable development time, kahit na ang Qingyang sect ay hindi pa rin maihahambing sa 7 major sects, tiyak na malalampasan nito ang puwersa tulad ng Demon sect. Kaya, gamaan ang pakiramdam ni Chen Lei. Sa ngayon, hindi na big deal ang Qingyang sect, siya man o hindi. Ngayon, ang kailangang bigyan ng higit na pansin ni Chen Lei ay hindi ang pag-unlad ng Qingyang sect, kundi ang pagpapabuti ng kanyang sariling lakas. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay tila hindi mahina, ngunit sa pagtingin sa buong Xuanyuan continent at sa mundo kung saan ang lahat ng sangkatauhan ay umiiral, siya ay hindi pa rin isang malakas na tao, tulad ng isang patak sa dagat, napakaliit. Sa makatuwid, si Chen Lei ay nagkaroon ng kagyat na pagnanais na maging mas malakas, at ang pananatili sa Qingyang sect ay isang malaking hadlang sa pagpapabuti ng kanyang lakas. Masyadong malalim ngayon ang pundasyon ni Chen Lei. Ang ordinaryong paglilinang ay walang gaanong pakinabang kay Chen Lei. Kung gusto niyang umasenso ng mabilis, kailangan niyang umasa sa malawak na mapagkukunan at iba't ibang pagkakataon upang mabilis na makakilos. Ang pananatili sa Qingyangzong ng halos 1 taon, ang paglilinang ni Chen Lei ay hindi masasabing hindi bumuti, ngunit ang rate ng pagpapabuti ay mas mababa kaysa sa inaasahan ni Chen Lei. Sa loob ng halos 1 taon o higit pa, ang paglilinang ni Chen Lei ay umabot lamang sa rurok ng ika-5 antas ng masamang demonyong kaharian, ngunit nabigong makalusot sa ika-6 na antas ng masamang kaharian ng demonyo. Si Chen Lei ay labis na hindi nasisiyahan sa antas ng pag-unlad na ito. Dapat mong malaman na ang ganitong uri ng progresso rate, kumpara sa nakaraang cultivation progress rate, ang bilis ay halos tulad ng isang suso, at maaari pa itong sabihin na walang pag-unlad. Kung patuloy siyang mananatili sa Qingyang sect, masasabing inabandona si Chen Lei. Dahil dito, nagpasya si Chen Lei na umalis sa Qingyang sect, maglakbay ng libu-libong milya, at bumiling sa sarili sa labas ng cultivation. Ang cultivation path na ito ay ang karanasan din sa huling buhay ni Chen Lei, at ito ang pinakaangkop na paraan para sa kanyang cultivation path. Matapos magdesisyon, hindi nag-atubili si Chen Lei na magpaalam sa kanyang ama, ina at nakababatang kapatid na babae, at determinadong umalis sa Qingyangzong at nagsimulang maglakbay sa buong mundo. Sinasabing naglalakbay siya sa buong mundo, ngunit sa katunayan, si Chen Lei ay may sariling mga layunin at plano. Ang unang hintuan na ito ay ang pagmamadali sa lugar kung saan naroon ang Lightning Emperor Palace. Sa kanyang nakaraang buhay, pagkatapos buksan ni Chen Lei ang Thunder Saint Physique, nagkataon, nakapasok siya sa Thunder Emperor Palace at nakuha ang sinaunang kasanayan ng Lei Emperor, si Lady Sutra, at pagkatapos ay bumuo siya ng matapang at naging henerasyon ng Wudi. Sa buhay na ito, dahil nagsumikap siya, natural na hindi palalampasan ni Chen Lei ang iba't ibang pagkakataon sa kanyang alaala. Kailangan mong gamitin ito ng mabuti. Kung gagamitin mo ito ng maayos, tiyak na malaki ang maitutulong nito kay Chen Lei. Sa kanyang nakaraang buhay, binuksan ang Thunder Emperor Palace. Nakakuha lang siya ng kopya ng Thunder Emperor's Sutra, at iyon ang pinakamataas sa pagsasanay. Ang iba pang mga bagay sa palasyo ng Thunder Emperor ay nakuha ng ibang mga santo, mga site, walang kamatayang pamilya, at ang nakatagong Sehong Gate. Kaya lang, dahil si Chen Lei ang banal na katawan ng kulog, at akmang-akma sa mga pagsasanay na iniwan ng sinaunang Emperor Lei, sa wakas ay maaabot nito ang taas na inaasahang maabot ang pinakamataas na posisyon ni Emperor Wu. Ngayon, dahil may pagkakataon si Chen Lei na mabuhay muli, ang pagkakataong ito sa Lady Palace, natural na hindi niya hahayaang madamay ang ibang tao, gusto niyang magkaroon ng pagkakataong ito laban sa langit ng mag-isa. Ngayon, kahit na ang kanyang cultivation ay ang ika-5 layer lamang ng Gang Demon Realm, ang kanyang kasalukuyang lakas ay higit sa 100 beses na mas malakas kaysa noong natanggap niya ang Lady Jing sa kanyang nakaraang buhay.
Ngayon, dahil stagnant na naman ang kanyang cultivation, natural na gusto niyang buksan ang Thunder Emperor Palace, na umaasa sa walang katapusang resources sa Thunder Emperor Palace, para magmadali sa uwang rank ng transformation state sa isang iglap. Ang lokasyon ng Lady Palace, mga pagbabawal, mga paraan ng pagbubukas, at iba pa, ay nasa isip ni Chen Lei. Sa kanyang nakaraang buhay, ang Thunder Emperor Palace ay natuklasan ng pagkakataon, ngunit sa buhay na ito, si Chen Lei ay naniniwala na walang sinuman ang makikipagkompetensya sa kanya para sa pagkakataon ng Thunder Emperor Palace. Ito ang Thunder City. Pagkatapos umalis sa Xinjiang Sect, lumipad si Chen Lei sa loob ng 10 araw at 10 gabi sa Dragon Carriage bago makarating sa isang malaking lungsod malapit sa East China Sea, Thunder City. Ang Thunder City ay ang pinakamalaking lungsod sa Eastern Sea Palace ng Great Chu Empire. Ang lungsod na ito, ang pinakamalaking lungsod sa East China Sea Palace, ay isa ring teleportation point na humahantong sa mga larangan ng digmaan sa ibang bansa ng mga dayuhang lahi. Masasabi rin na ang lungsod na ito ay masasabi ring isang border city. At ang layunin ni Chen Lei sa pagkakataong ito ay itong dumadagandong na lungsod. Kung gusto mong pumasok sa Thunder Emperor Palace, kailangan mong dumaan sa Thunder City bago ka makapasok sa Thunder Emperor Palace. Para makapasok sa Thunder Emperor Palace, kailangan mo ng token. Sa pagkakaroon lamang ng token na ito mabubuksan mo ang Thunder Emperor Palace. Noon, sa mga dekada pagkatapos ng pagbubukas ng Thunder Emperor Palace, lahat ng sikreto ng Thunder Emperor Palace ay isa-isang hinukay, para malinaw na malaman ni Chen Lei. Sa oras na iyon, mayroong isang tao na may dalang token na binuksan ng Thunder Emperor Palace at dumaan sa lugar ng dagat kung saan matatagpuan ang Thunder Emperor Palace, na naging sanhi ng isang echo ng Thunder Emperor Palace, at sa wakas ay binuksan ng Thunder Emperor Palace. Palasyo. Ngayon, kapag dumating si Chen Lei sa Thunder City, ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay hanapin ang token na ito. Narinig lang ni Chen Lei ang token na nagbukas ng Thunder Emperor Palace, at alam ang pangalan nito, ngunit kailangan ng maraming pagsisikap upang mahanap ito. Ang token para buksan ang Lady Palace ay isang token na tinatawag na Lady Ling. Ang Lady Ling na ito ay isa ring napakalakas na kayamanan na may walang katapusang kapangyarihan. Ayon sa inilabas na balita ng maswerteng lalaki na nakatanggap ng Lady Order noong taong iyon, nakuha niya itong Lady Order mula sa Thunder City ng nagkataon. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito ay pumunta si Chen Lei sa Thunder City upang hanapin ang kinaroroonan ni Lady Ling. Ang Thunder City ay isang pang-apat na antas ng hangganan ng lungsod, na humahantong sa ika-4 na antas ng Alien Battlefield. Katulad nito, ang Thunder City ay isa ring maunlad na higanteng lungsod na may hindi mabilang na kapangyarihan. Dito, masasabing magkahalo ang mga dragon at ahas, at komplikado ang sitwasyon. Ito ay isang magulong lungsod. Kabanata 326. Ang Thunder City ay tinawag na Chaos City dahil ito ang pinakamataas na antas ng hangganan ng lungsod sa Great Chu Empire. Ang mga pang-apat na antas ng hangganan ng mga lungsod, ang mataas na antas ng mga lungsod sa hangganan, ay hindi na kontrolado ng Dachu. Kahit nasa pang-4 na antas na border city na ito, napakahina ng kontrol ng Dachu sa border city na ito. Masasabing ang City Lord's Residence sa Thunder City ay ang opisyal na organisasyon ng Dachu sa Thunder City. Gayunpaman, hindi maaaring sakupin ng City Lord's Mansion ang isang ganap na kalamangan sa Thunder City. Ito ay medyo malaking puwersa lamang. Maraming puwersa ang hindi na kailangang bigyan ng mukha ang City Lord's Mansion. Ang City Lord's Mansion ay may napakalimitadong kontrol sa hangganang lungsod na ito, at magagarantiya lamang ang kaligtasan ng City Lord's Mansion mismo. Sa Thunder City, ang tunay na kumokontrol sa lungsod ay ang mga banal na lupain sa ibang bansa at mga dayuhang hukbo. Ang faction army ay nahahati sa hindi mabilang na mga paksayon, at ang bawat paksayon ay napakalakas. Katulad nito, ang banal na lupain sa kabila ng dagat ay hindi isang pinag-isang banal na lupain, ngunit isang alyansa ng hindi mabilang na mga isla sa ibang bansa. Sa itaas ng East China Sea, maraming isla, sagana ang kapaligiran, maraming pambihirang tao at maraming Panginoon. Gayunpaman, ang mga islang ito ay nakakalat. Bagamat ang ilang malalaking isla ay halos maihahambing sa isang maliit na bahagi ng lupa,
Pagkatapos ng lahat, ang mga sekta sa mga islang ito ay hindi maihahambing sa mga tunay na banal na lupain ng kontinente ng Xuanyuan. Upang makalaban sa mga higanteng organisasyong ito tulad ng Holy Land, Hidden Sehong Gate, at Immortal Family sa mainland, ngunit para din sa proteksyon sa sarili, nabuo ang isang alyansa sa ilalim ng organisasyon ng ilang makapangyarihang powerhouse sa ibang bansa. At ang alyansang ito, na kaysa sa labas ng mundo, ay tinatawag ang sarili bilang isang banal na lupain sa ibang bansa. Ang Shenlong sect ng Great Chu Kingdom ay kilala bilang isa sa 7 pangunahing sekta, ngunit sa katunayan, ang mga tunay na kapangyarihan ay walang kahit na mga kwalifikasyon na sumali sa banal na lupain ito sa ibang bansa. Ang isla ng Shenlong ay isang malaking isla na may radius na 10,000 milya. Sa harap ng mga dakilang kapangyarihan sa banal na lupain sa ibayong dagat, hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit. At ang Thunder City na ito, dahil malapit ito sa East China Sea, ay isa ring border city na humahantong sa larangan ng digmaan ng mga dayuhang lahi, natural na hindi maaaring baliwalain ang mga puwersa sa Overseas Holy Land, sa lungsod na ito. Bukod sa puwersa ng dalawang pangunahing paksayon ng Overseas Holy Land at Fallen Army, mayroong 12-dosenang o daan-daang magkakaibang kapangyarihan at sekta, na nakabase sa Thunder City, at magkasamang namamahala sa hangganang lungsod na ito ng may malaking kahalagahan. Ang Thunder City kung saan gustong tumapak ni Chen Lei ay isang hindi pangkaraniwang kapaligiran. Sa Thunder City, mayroon ding 7 sangay ng Zhuan Tianzong, Thousand Demon Sect, at iba pa. Gayunpaman, kung ito ay Zhuan Tianzong o ang Thousand Demon Sect, kahit na ang sekta ay inilagay sa Thunder City, maaari lamang itong ituring na isang hamak na maliit na trend. Sa makatuwid, ang impluwensya ng mga sangay ng Xuan Tianzong, Thousand Demon Zong at iba pang mga sekta sa dumadagandong na lungsod na ito ay halos baliwala. Sa Thunder City, araw-araw ay puno ng mga karumaldumal na kaganapan tulad ng pagnanakaw, pagpatay, at away. Dito, kung nais mong makakuha ng isang foothold, kailangan mong maging mabangis at walang awa. Ang mga kamao ang pinakamabisang pas dito. Matagal nang narinig ni Chen Lei ang tungkol sa kaguluhan sa Thunder City. Sa sandaling siya ay tumuntong sa Thunder City, nakita niya kaagad ang pagpatay sa kalye. Isang matabang lalaki ang pinugutan ng kutsilyo dahil hindi sinasadyang nalantad ng taong grasa ang kanyang kayamanan, nabunyag ang isang jade pendant na may 5 espiritu na nakasabit sa kanyang baywang. Ang piraso ng 5 spirit jade pendant na ito ay minamaliit ng umatake, at siya nga pala, tinanggal din niya ang storage ring sa kamay ng taong matabang. Ilang low-grade metaspore ang nahulog sa kalsada, at isang grupo ng mga payat at guti-guti na lalaki ang humawak sa mababang grade na metaspore na ito nang nakangiti at isinilid ang mga ito sa kanilang mga baywang. Pagkatapos, iniligpit niya ang bangkay ng matabang lalaki gamit ang mabilis na mga kamay at paa, at ang mga mantsa ng dugo sa lupa ay natangay din ng isang malaking balde ng malinaw na tubig. Hindi nagtagal, walang makikita dito maliban sa isang pool ng tubig. Ang mga taong responsable sa pagkolekta ng mga bangkay, ay hindi maganda at mukhang malnourished, ngunit sa likod nila, may isang malakas na puwersa na tinatawag na Iron Corps Gang. Monopolize ng Iron Corps Gang ang lahat ng pagbili ng bangkay sa Thunder City. Pagkatapos pumatay ng mga tao sa Thunder City, kailangan mo lang maghulog ng ilang metacrystal na bato. Tutulungan ka ng Iron Corps Gang na linisin ang mga bangkay. Hindi na kailangang mag-alala. Siyempre, kung ayaw mong gumastos ng pera, maaari mong itapon ito sa iyong sarili, ngunit hindi mo dapat iwanan ang katawan sa kalye. Kung ganoon, kung sino man iyon, natatakot ako na sa susunod na sandali, ikaw mismo ay maging bangkay. Umasa lang ang Iron Corps Gang sa transaksyong ito para makagawa ng matinding ingay sa Thunder City. Ito talaga ang Thunder City. Napakaraming away, pagpatay, at insidente ng panununog ang nangyari sa Thunder City araw-araw. Walang makakaligtas sa Thunder City. Ang isa sa kanila ay ang mahina. At ang kawawang matabang lalaking ito ay pinugutan ng ulo. Sa Thunder City, nagdulot lamang ito ng maliit na kaguluhan, na naging dahilan upang pansamantalang huminto ang mga dumadaan, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, ang lahat ay hindi na nagpapansinan dito at nagpatuloy sa kanilang sarili, kamay. Mayroong daan-daang libong mga bagay na nangyayari sa Thunder City araw-araw, na hindi naman kakaiba.
Sinundan din ni Chenle ang karamihan at humakbang sa lungsod ng Thunder. Sinulyapan lamang ni Chenle ang pangyayaring ito at hindi ito pinansin. Sa lungsod na ito, ang Crouching Tiger, Hidden Dragon, kahit siya, ay maaari lamang maprotektahan ang kanyang sarili. Higit pa rito, sa pagkakataong ito, pumunta si Chenle sa Thunder City upang hanapin si Lady Ling. Hindi siya handang gumawa ng gulo. Maging ang kanyang anyo ay napalitan ng disguise technique, at siya ay naging isang tao sa edad na 30s, matangkad, isang mabangis na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Dahil alam ni Chenle na isa na siyang tinik sa mata at laman ng ilang malalaking sekta gaya ng Ziyang Palace, Thousand Demon Sect, Shenlong Sect, ang malalaking sekta na ito, lahat ay gustong mabilis na maalis siya. Kung alam ng mga dakilang sekta na ito ang kanyang kinaroroonan, tiyak na magpapadala sila ng mga Supreme Master sa kanya. Si Chenle ay kasalukuyang hindi natatakot sa mga master na mas mababa sa ikalimang antas ng ranggo ng Wuwang sa Transformation Realm. Gayunpaman, ang mga master na nasa itaas ng ikalimang antas ng ranggo ng Wuwang ay hindi mga kalaban, kaya dapat siyang maging maingat sa kanyang mga aksyon. Gayunpaman, ang mga master na nasa itaas ng ikalimang antas ng Transformation Realm ay itinuturing na top-class combat power sa lahat ng dako, at napakahirap makaharap. Ito ang dumadagandong na lungsod na gustong makatagpo ng mga malalakas na tao sa itaas ng ikalimang antas ng Transformation Realm, napakahirap din, dito, karamihan sa kanila ay malakas sa masamang kaharian. Sa katunayan, ang Gang Evil Realm Powerhouse, na pinangalan ng Wu Zhang, ay kilala bilang isang mahusay na master, at isa ring mahusay na master. Ito ay napakabihirang din sa ibang lugar. Kahit sa 7 dakilang sekta ng Great Shu, tulad ng Zuan Tianzong, Thousand Demon Sect, Ziyang Palace, at iba pa, maraming mga master sa Gang Evil Realm. Pero iba ang Laming City. Halos tipunin na ng Laming City ang lahat ng mga Panginoon ng masamang kaharian sa kontinente ng Xuanyuan. Dahil ito ay isang lungsod sa hangganan, ito ay isang 4 na antas ng hangganan ng lungsod. Ito ay kung saan ang mga martial artist ay maaaring gumawa ng mga tagumpay sa masamang kaharian. Ngunit para sa mga gustong pumunta pa, may mga ambisyon, at may pag-asa, hindi nila dapat ituring ang Thunder City bilang isang pido. Karamihan sa mga taong ito ay talagang dumating para sa pang-4 na antas ng Alien Battlefield. Sa larangan ng digmaan ng mga dayuhang karera, patayin ng mga dayuhang karera upang makakuha ng mga gantimpala ng militar. Ang mga benepisyong militar ng lahi ng dayuhan ay maaaring ipagpalit sa iba't ibang mapagkukunan ng paglilinang mula sa Xuanming. Ang pamamaraang ito ay ang pinakamadaling paraan na kilala upang makakuha ng mga mapagkukunan sa paglilinang. Kabanata 327. Kapag naabot mo ang Gang Evil Realm, kakailanganin mong gumastos ng maraming mapagkukunan para sa bawat antas na iyong aakyat. Yuan Jingxi, mga kayamanan, pagsasanay, at iba pa nangangailangan din ng pinakamahusay, at ang bawat isa sa mga ito ay napakabihirang. Ang dahilan kung bakit walang pakialam si Chenle sa mga bagay na ito ay dahil marami siyang karanasan sa kanyang nakaraang buhay at madaling makuha ang mga bagay na ito na pinahahalagahan ng ibang tao sa kanilang buhay. Halimbawa, ang mga kayamanan, ika-4 na antas at ika-5 antas na kayamanan, lalo na ang mga kayamanan na angkop para sa sariling pagsasanay sa paglilinang. Para sa mga ordinaryong crime gang powerhouses, ito ay katumbas ng isa pang buhay. Ang mga taong ito ay madalas na gumugol ng ilang taon o kahit na mga dekada bago nila mahanap ang gayong mga kayamanan. Halimbawa, ang mga advanced na elixir, mga elixir na maaaring makalusot sa mga bottleneck, gayon din ang mga elixir na nagsasama-sama ng asensya, nagpapagaling ng mga pinsala, at nagpapagaling ng mga sakit. Pagkatapos na makarating sa Evil Realm, ang mga elixir na mabisa para sa kanila ay bihira din. Mayroon ding martial arts, exercises, treasures, at iba pa, para sa mga ordinaryong Evil Spirit Realm powerhouses. Halos lahat ng uri ng acquisition ay nangangailangan ng pakikibaka para sa kanilang buhay. Minsan, kahit lumaban sila para sa kanilang buhay, hindi nila ginagawa. Makukuha mo ang mga bagay na ito. Ang Alien Battlefield ay nagbigay sa kanila ng isang matatag na paraan upang makuha ang mga item na ito. Hanggat maaari mong patayin ang mga kaaway sa larangan ng digmaan ng mga lahi ng dayuhan, pugutan ng ulo ang makapangyarihang mga dayuhan,
at makakuha ng mga merito ng militar, maaari mong ipagpalit ang anumang gusto mo sa Military Merit Exchange Division na itinatag sa Zuan League. Mga kasangkapan sa kayamanan, pagsasanay, gamot, kayamanan, at maging ang lupa at mga titulo, hanggat maaari kang mag-isip ng mga bagay, maaari mong makuha ang mga ito bilang kapalit. Tulad ng para sa masasamang kapangyarihan, kung gusto nilang makakuha ng mga merito ng militar, ang pinakamataas na kahusayan ay nasa ika-4 na antas ng larangan ng digmaan, at ang ika-3 antas na larangan ng digmaan ay isang pag-aaksaya ng oras. Kaya, ang kulog na lungsod na ito ay may nakamamatay na atraksyon para sa mga malalakas sa masamang kaharian. Siyempre, bilang isang baitang 4 na hangganan ng lungsod, dapat mayroong malalakas na eksperto upang harapin ang iba't ibang mga emerhensya. Kung hindi, sa sandaling mangyari ang isang kritikal na sitwasyon, kung hindi mo ito kayang harapin, ang pagkawala ay magiging responsibilidad ng tao, lahi. Masyadong malaki. Bagamat magulo ang dumadagandong na lungsod na ito, mayroon din itong kaibuturan at tuntunin na hindi maaaring year-o-con. Kung hindi, hindi titigil ang naturang lungsod. Naglakad si Chen Lei sa kalye, patuloy na pinagmamasdan ng lahat sa paligid niya. Ang umuungal na lungsod na ito ay maaaring magpakita ng mga katangian ng 4 na antas na mga hangganang lungsod sa lahat ng dako. Ang mga karatula sa labas ng ilang tindahan ay nakasabit na may mga ninakaw na kinuha mula sa iba't ibang lahi ng dayuhan. May isang ulo na mabangis na parang ulo ng dragon, mga pakpak na naglalabas ng maitim na metal na kinang, at mga paa na matutulis na parang sibat sa langit. Kahit na sila ay pinutol, sila ay puno pa rin ng makapangyarihan at mabangis na kamahalan. Ang 4 na antas na hangganang lungsod na ito ay sapat na upang mapaunlakan ang daan-daang milyong lahi ng tao. Tunay na isang higanting lungsod. Walang alinlangan na hindi isang madaling gawain ang hanapin si Lady Ling mula sa kanya. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Chen Lei, dahil tiwala siya na mahahanap niya si Lady Ling. Si Lady Ling ay may magandang relasyon kay Lady Ling na nilikha niya sa paglilinang. Hanggat si Lady Ling ay nasa loob ng 100 milya mula sa kanya, magagawa niya itong hikayatin. Kaya, hanggat si Lady Ling ay nasa dumadagandong na lungsod na ito, tiyak na mahahanap niya si Lady Ling. Bukod dito, dahil ito ay isang pang-4 na antas ng hangganan ng lungsod, syempre hindi magiging walang kabuluhan si Chen Lei. Nais din niyang makapasok sa pang-4 na antas ng larangan ng digmaan, pumatay ng mga dayuhang karera, at maasa ang kanyang martial skills. Bagaman mayroon siyang karanasan sa paglilinang ng martial arts sa kanyang nakaraang buhay, ngunit ang paglilinang ng martial arts, tulad ng paglalayag laban sa agos, ay off-risk kung hindi ka uusad. Paano niya laging kinakain ang kanyang napanalunan? Kailangan niyang hanapin ang bawat pagkakataon upang maasa ang kanyang martial arts sa ganitong paraan lamang siya tunay na makakatapak sa tuktok. Habang nag-iisip, tumingin si Chen Lei sa paligid. Gusto niyang humanap muna ng matutuluyan sa Thunder City na ito. Pagkatapos ay dahan daw ang hanapin ang kinaroroonan ni Lady Ling. Gayunpaman, hindi ito maaaring gawin ng magdamag. Bigla, mula sa gilid ng mga mata ni Chen Lei, nakita niya ang ilang malalakas at mabangis na lalaki, na binabalot ang isang payat na binata at naglalakad patungo sa isang malayong eskinita. Hindi mapigilan ng binata na magpumiglas, ngunit paano siya magiging kalaban ng mga mabangis at makapangyarihang mga taong iyon? Ang mga ganitong eksena ay karaniwan sa mata ng Thunder City. Kabataan, mayroong isang bagay sa kanyang katawan na humahanga sa malakas, o may bakas ng pagkamuhi, o nagiging sanhi lamang ng pagnanasa ng hayop ng malakas. Sa madaling salita, sa Thunder City, ang anumang maliit na dahilan ay maaaring magdulot ng buhay. Matapos hilahin sa isang eskinita, kitang-kita ang kapalaran ng binatang ito. Sa huli, tiyak na magiging isa na naman siyang negosyo para sa Iron Corps Gang. Gumalaw si Chen Lei sa kanyang puso, nang walang bakas sa ilalim ng kanyang mga paa, na parang dahan-dahan at mabilis na umiiwas sa karamihan, sinundan niya ang eskinita. Boy, tumakas ka, naglakas loob kang laruin si Lao Su, ngayon binalatan ka ni Lao Su. Masungit na sabi ng matipunong lalaki na may itim na makamandag na alakdan na tato sa kanyang hubad na braso. Ibinalik ko na ang pera, ano pa ang gusto mo? Galit na pagkakaiba ng binata. Upang mailigtas ang biyana na pinalaki niya noong bata pa siya,
Kinailangan ng binata na humiram ng mga loan shark sa Black Scorpion Gang, ngunit bago dumating ang deadline, nangyari na iyon, nabayaran na. Wow, ang daling manghiram ng pera sa Black Scorpion Gang. Nabayaran mo na ito dati, pero tubo lang. Kung hihilingin mong ibigay ang singsing sa iyong kamay, hindi ka lang magbabayad, kundi gugustuhin mong tumakas. Ito ay isang gawa ng paghahanap ng kamatayan. Panipi. Ngumisi ang malakas na lalaki at sinulyapan ang berdeng singsing sa daliri ng bata. Pinaliit ng bata ang kanyang daliri at sinabing, ito na lang ang natitirang relic ng biyenan ko, paano ko ito ibibigay sa iyo? Sabi ng malakas na lalaki, sabi ko akin na, akin na. Kahit na tumakas ka sa mga dulo ng mundo, ito ay walang silbi. Ngayon, hindi lamang hindi mo maaaring panatilihin ang singsing na ito, kundi maging ang iyong sarili, hindi matitiyak ang buhay. Panipi. Pagkatapos magsalita, mabangis na inagaw ng malakas na lalaki ang singsing sa kamay ng binata. Pilit na nagpupumiglas ang binata, ngunit walang kabuluhan, ang singsing sa kanyang kamay ay inagaw ng malakas na lalaki. Okay, sa iyo siya, maaari mong malaman ito. Ang matipunong lalaki ay tumingin sa malajed, magandang inukit na singsing ng may kasiyahan, sumipol, at sinabi sa ilan sa kanyang mga tauhan. Isa pang malaking halaga ng pera. Habang masayang nag-iisip, nagmamayabang na lumabas ang matipunong lalaki, at sa likuran niya ay narinig ang tunog ng punit na tela, na sinabayan pa ng malungkot na sigaw ng binatilyo. Sino ka? Biglang napaharap sa kanya ang matipunong lalaki. Hindi ko alam kung kailan, may lumitaw na figure. Malakas ang figurang ito at may mabangis na peklat sa mukha, malamig na nakatingin sa kanila. Ang Black Scorpion ay nakakatulong sa iba't ibang paraan, para hindi ka magdulot ng anumang problema. Naramdaman ng malakas na lalaki ang mapanganib na hininga ng taong nasa harapan niya, at ibinuka ang kanyang bibig para buhatin ang grupo ng mga itim na alakdan sa likuran niya. Ang Black Scorpion Gang, sa kulog na lungsod na ito, ay maaaring ituring na medyo sikat, at ang mga ordinaryong tao ay hindi nang ahas na pukawin ng Black Scorpion Gang. Matapos marinig ang mga salita ng Brony, ilang tao sa likod ang tumigil din sa kanilang mga galaw at dahan-daang pinalibutan sila. Tiningnan lang ni Chen Lei nang malamig ang mga miyembro ng Black Scorpion Gang, na para bang hindi niya narinig ang mga salita ng matipunong lalaki. Kabanata 328, Bingi ka talaga, hindi mo narinig na kinakausap ka ng kuya ko. Hindi nagsalita ang isang miyembro ng Black Scorpion Gang nang makita niya si Chen Lei na nakatayo sa kanyang harapan. Nagmura siya at sinampal ng malakas na sampal ang mukha ni Chen Lei. Ang lakas ng gang na ito ay nasa ika-9 na antas ng Ningyuan Realm. Ang ganitong lakas ay itinuturing din na isang bihirang master sa labas, ngunit sa Thunder City kung saan nagtitipon ang mga master, maaari lamang siyang maging nakababatang kapatid ni Mazai. Ang pinuno ng Black Scorpion Gang ay hindi napigilan ang mga aksyon ng kanyang mga nasasakupan, at kailangan niya agad ng isang tao upang subukan ang lakas ni Chen Lei. Sa mahinang tunog, sinampal ng Black Scorpion Gang ang palad ni Chen Lei, kahit papaano ay nahulog ang palad sa kamay ni Chen Lei, at bahagya itong pinisil ni Chen Lei, at ang mga buto ng braso ng Black Scorpion Gang ay direktang nabali. Sumigaw ang Black Scorpion Gang sa mga tao, nagbago ang kanilang mga mukha, ngunit ang kanilang mga paa ay hindi pa rin nawawala, at sinipa nila ang pandiya ni Chen Lei ng marahas. Mga malulupit din itong gang ng Black Scorpion Gang. Kahit na hindi siya matalo, kakagitan niya ang isang piraso ng laman ni Chen Lei. Kung ang sipa na ito ay sinipa niya, naniniwala ang gang na mula ngayon, Chen Lei ay walang paraan upang makahanap ng babae. Nagkaroon ng isa pang malakas na ingay, ngunit itinaas ni Chen Lei ang kanyang paa, pinigilan ang mapanganib na paa ng Black Scorpion Gang, at direktang sinipa ang buto ng kanyang guya hanggang sa mabali ito. Pagkatapos noon, malumanay itong ibinigay ni Chen Lei, at ang grupo ng mga itim na alakdan ay agad na dumaan sa mga ulo ng karamihan, lumipad palabas, at tumama sa pader ng eskinita ng malakas, hindi alam ang kanyang buhay o kamatayan. Anak, may lakas ng loob kang gumawa ng paraan para matulungan ang itim kong alakdan, naiinip ka sa buhay mo. Sa oras na ito, ang munting pinuno ng Black Scorpion Gang ay ngumisi at marahas na sinabi kay Chen Lei. Ganap na hindi makatwiran, sinulyapan ni Chen Lei ang munting amo at nandidiri na sinabi.
Nairita ang munting amo sa sinabi ni Chen Lei at sinabing, "Dare you say it again?" Itinuro ni Chen Lei ang binata at sinabi sa maliit na amo, "Gusto kong kunin ang taong ito. Isa pa, ibigay mo ang singsing at mail, iligtas ko ang iyong buhay." Ang munting amo ay nagnganga ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Gusto mong ibigay ko ang singsing, hindi naman. Kung gusto mong iligtas ang buhay ko, kailangan mong tingnan kung handa akong iligtas ka." Pagkatapos magsalita, ang munting amo ay nagwagayway ng kanyang kamay at nagsabi, "Lahat, magsama-sama at tadterin siya." Nang makita ang galaw ni Chen Lei, naramdaman ng munting amo na ang lakas ni Chen Lei ay nasa unang antas lamang ng Gang Demon Realm. Ang ganoong lakas ay hindi sapat upang magulat siya. Kaya naman, sa pagharap kay Chen Lei, hindi napigilan ng munting amo, at direktang inutusan ang kanyang mga tauhan na gawin ito ng sama-sama. Maraming matipunong lalaki na may itim na makamandag na mga tato na alakdan sa kanilang mga braso, naiwan ang binata, lahat ay sumugod at inatake ang mga vital organ ni Chen Lei. Ang Black Scorpion Gang na ito ay matagal nang nakabuo ng isang malupit na ugali ng pagbaril. Hanggat sila ay bumaril, sila ay sumugod upang patayin ang kalaban, at sila ay walang awa. Hindi ko nakita kung ano ang ginagawa ni Chen Lei, kaya nalusutin niya ang mga tao ng ganito. Sinampal ang silangan at sinuntok ang kanluran, at ang matipunong mga lalaking ito ay sinaktan ni Chen Lei isa-isa. Hanggat ang malakas na lalaki na natama ni Chen Lei ay bumagsak sa lupa, hindi na siya muling makabangon. Matapos ang ilang paghinga, mahigit 100 malalakas na lalaki, tanging ang munting amo lamang ang nakatayo pa rin. Tumingin ang munting amo kay Chen Lei, puno ng takot ang kanyang mga mata. Ang ilan sa kanyang mga nasasakupan ay nasa Ningyuan Realm, ngunit mayroong 7 o 8 silang lahat sa unang antas ng Evil Gang Realm. At saka, hindi sila mga lalaking hindi pa nakakita ng dugo. Lahat ay pumapatay ng mga tao na parang impyerno. May ilan pa nga na tumalon sa larangan ng digmaan ng mga dayuhang lahi. Masasabing bihirang mga master ang kanyang 12-dosenang mga lalaki, hindi ang mga nasa lansangan. Pero yun nga, hindi man lang mahawakan ni Chen Lei ang isang daliri, at si Chen Lei ay napakadaling natamba. Bagamat tila si Chen Lei lang ang naglilinang sa unang palapag ng Gang Demon Realm, talagang naunawaan niya ang katakutan ng taong ito sa sandaling nakilala niya ito. "Sino ka at bakit mo kinakalaban ang Black Scorpion Gang ko?" Natakot talaga ang amo, at nanginginig na tanong. "Hindi ka kwalipikadong malaman na kung ibibigay mo ang storage ring sa iyong kamay, may iligtas ko ang iyong buhay." Bahagyang sinulyapan ni Chen Lei ang pinuno at sinabing. Saglit na nag-alinlangan ang pinuno, naglakad patungo kay Chen Lei, tinanggal ang storage ring sa kanyang kamay, at ibinigay ito kay Chen Lei. Inunat ni Chen Lei ang kanyang kamay para kunin ito. Biglang sumeryoso ang mukha ng amo, at hindi niya alam kung bakit biglang sumulpot sa kamay niya ang isang matulis na itim na tinik. Ang matutulis na maiikling tinik na ito, na napapalibutan ng mahinang itim na liwanag, ay tumusok sa dibdib ni Chen Lei na parang kidlat. "Ilabas mo lahat para sa akin." Ang ulo ng Black Scorpion Gang ay nagpakita ng nasa sabik na ekspresyon sa kanyang mga mata. Ang maikling tinik sa kanyang kamay ay isang makamandag na tinik na nahulog mula sa katawan ng isang 5th level Black Scorpion monster. Ang nakakalaso na tinik na ito ay pinadalisay ng isang master refiner sa mataas na presyo, at ang toxicity nito ay tumaas ng 10 ulit. Kahit na ang isang wuwang level powerhouse ay napasok ng mga nakakalaso na tinik na ito, agad na mawawala ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Si Chen Lei, isang maliit na powerhouse sa unang antas ng kaharian ng masamang espiritu, hanggat natusok siya ng makamandag na tinik na ito, malamang na mamatay siya kaagad. Ginamit ng maliit na pinuno ng Black Scorpion Gang ang stinger na ito para makalusot ng maraming beses, at hindi kailanman pinalampas ang isang shot. Ang pinakamatalino na record ay ang paggamit ng stinger na ito upang salakayin at patayin ang isang kaaway sa tuktok ng ika-9 na antas ng kaharian ng masamang espiritu. Naniniwala siya na hindi makakataka si Chen Leiju sa isang sinasadyang palihim na pag-atake. Gayunpaman, ang maliit na Black Scorpion Gang leader, ang ngiti sa kanyang mukha ay hindi pa namumulaklak, isang gintong liwanag ang kumislap sa kanyang harapan, at ang kanyang pulso, hindi ko alam kung kailan, ay nahulog kay Chen Lei, kamay. Pagkatapos, nagkaroon ng matinding pananakit,
at ang pulso na may hawak sa stinger ay direktang binasag ni Chenlei, na nagsiwalat ng bali ng puting tuod ng buto. Nag-iba din ng direksyon ang Tibo ng mabangis na tumutusok at tinusok ang sariling dibdib. Ang munting amo ay nakaramdam lamang ng matinding sakit sa kanyang dibdib, at ang mga Tibo ay nakalubog sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng paralysis ang kumalat sa buong katawan niya sa isang iglap, at tuluyan na siyang nawalan ng malay. Malinaw na nakikita ni Chenlei. Matapos tumagos ang Tibo sa katawan ng munting amo, ang buong katawan ng munting amo ay naging pool ng itim na dugo pagkatapos ng ilang paghinga. Napakalakas ng nakakalaso na tinik na ito. Maging si Chenlei ay medyo nagulat sa lakas ng stinger na ito. Pagkatapos noon, iniligpit ni Chenlei ang lahat ng singsing sa lupa at ang naiwan na mga singsing sa imbakan, maging ang singsing na imbakan sa matipunong lalaking natama niya. Ngayon, para kay Chenlei, naging instinct na ang pagkolekta ng loot. Matapos gawin ang lahat ng ito, tumingin si Chenlei sa binata. Gayunpaman, sa oras na ito natuklasan ni Chenlei na ang dibdib ng binata ay maputi at makinis, na naglalabas ng mala porselana na ningning, at ang kanyang buhok ay nakakalat, na nagpapaganda sa kanya. Ang teenager na ito, na talagang isang babaeng nakabalat kayo bilang isang lalaki, ay isang kaakit-akit na batang babae na may maliwanag na mga mata sa tagsibol. Nakita ng batang babae si Chenlei na nakatingin, tulad ng isang mahina at walang magawang kordero, desperadong iniipon ang mga punit na damit, sinusubukang protektahan ang kanyang katawan, ngunit sa kasamaang palad, ang mga damit sa kanyang katawan ay halos ng itim na scorpion gang. Hinawi ng malaking tao ang tela, nawalan na siya ng gamit sa pagtakip sa katawan. Kabanata 329. Isang balabal ang biglang lumipad at pumatong sa ibabaw ng dalaga. Isuot mo. Isang patag at emosyonal na boses ang narinig, at si Chenlei iyon. Nagmamadaling sinuot ng dalaga ang mga damit na inihagis ni Chenlei, pagkatapos ay tumingin siya kay Chenlei. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Sabi ng dalaga, kung walang ganoong tao sa kanyang harapan, napakalungkot ng kanyang kapalaran ngayon. Gayunpaman, ang mga mata ng batang babae ay mayroon pa ring matinding pagbabantay, at hindi ko alam kung bakit gustong iligtas siya ni Chenlei. Alamin na walang kontribusyon ang hindi makatwiran, lalo na sa magulong lugar ng Thunder City, kung saan ang relasyon ng tao ay manipis at malamig sa yelo, at walang taong maingay. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang bagay pagdating sa paggawa ng mga bagay-bagay. Naniniwala ang babae na si Chenlei ay walang exception. Kaya lang hindi niya alam kung ano ang karapat-dapat sa atensyon ni Chenlei. Siya ay mahirap, ang kagandahan lamang ang nagpapakatiwala sa kanya, ngunit si Chenlei ay hindi mukhang babae, kung hindi, paano niya maibibigay sa kanya ang damit na ito? Bukod dito, sa lakas ni Chenlei, hindi niya mahanap ang babaeng hinahanap niya, at imposibleng masaktan niya ang makapangyarihang Black Scorpion Gang. Nalilito ang dalaga sa kanyang puso, lihim niyang itinaas ang kanyang mga mata upang tingnan si Chenlei, at kinumpirma na walang katulad ni Chenlei sa mga taong kilala niya. Bakit mo ako niligtas? Hindi maintindihan ng dalaga, diretso lang itong nagsalita. Ngayon wala na siya. Kung talagang gusto ni Chenlei na pag-isipan ito, tutuperin niya lang ito, at maaari itong ituring na biyaya ni Chenlei na nagel iligtas buhay. Sinulyapan ni Chenlei ang babae at mahinang sinabi, hindi ito ang lugar na pag-uusapan, maaari mo ba akong ihatid upang makahanap ng ligtas na lugar? Nagulat ang dalaga at napag-alitan ang sarili dahil sa pagkataranta. Nandito si Chenlei. Ang pagpatay sa maliit na pinuno ng Black Scorpion Gang, ang Scorpion Tiger, ay tiyak na maakit ang tunay na master ng Black Scorpion Gang. Hindi ngayon ang oras para imbestigahan ang mga detalye ni Chenlei, ngunit kinailangan niyang umalis sa lalong madaling panahon. Alam ko kung saan may ligtas na lugar. Bumangon ang dalaga, at saka mabilis na umalis sa eskinita. Tahimik na sinundan ni Chenlei ang babae, at nawala sa parang maze na eskinita sa isang kisap mata. Hindi natatakot si Chenlei sa paghihiganti ng Black Scorpion Gang, ngunit natatakot siya sa gulo, kaya dali-dali siyang umalis. Alam na alam ng dalaga ang paligid ng lugar na ito. Dinala niya si Chenlei sa kaliwa at lumiko sa kanan. Pagkatapos ng isang stick ng insenso, pumunta siya sa isang sira-sirang bahay at binuksan ang pinto.
Ang sira-sirang bahay na ito ay malinaw na silungan ng dalaga. Pamilyar na pamilyar siya sa lahat ng bagay dito. Pinaupo ng dalaga si Chenlei sa sala. Pagkatapos ay tumingin siya kay Chenlei at sinabing, "Itong benefactor, salamat sa iyong negel iligtas buhay na biyaya, ngunit bakit mo ako iniligtas?" Kinuha ni Chenlei ang isang emerald green na singsing at sinabing, "Iyo ang bagay na ito." Nagulat ang batang babae, tumango, at sinabi, "Oo, ibinigay ito sa akin ng aking biyenan bago siya mamatay, na sinasabing ito ay pamana mula sa aking mga magulang. Ang alam ko lang ay napakamahal nito. Kung interesado ang benefactor dito, maaari itong ibigay sa benefactor." Panipi. Inihagis ni Chenlei ang singsing sa babae at sinabing, "Huwag mo akong tawaging benefactor. Ang pangalan ko ay Chen. Pwede mo akong tawaging Kuya Chen. Kung bakit kita ililigtas, ito ay buo para sa kapakanan ng singsing na ito." Panipi. May espesyal ba sa singsing na ito? Kinuha ng dalaga ang singsing na ibinato ni Chenlei sa kanyang kamay, pinagmasdan itong mabuti, at hindi maipaliwanag na nagtanong. "Hindi mo kailangang malaman." Hindi sinagot ni Chenlei ang tanong ng dalaga. Sa katunayan, hindi nang ahas si Chenlei na kumpirmahin kung ang babaeng ito ay isang inapo ng mundong iniwan ng dakilang emperador Biloo. Sa Kishan Secret Realm, nakuha ni Chenlei ang pagkakataong iniwan ni Emperor Biloo. Hindi lamang siya nakakuha ng malaking bilang ng mga pildores, ehersisyo, at kayamanan, ngunit nakuha rin niya ang Divine Horcrux na inihanda ni Emperor Biloo para sa kanya, kampana. Nang makuha niya ang 9 na araw na asul na orasan, nakipag-usap na si Chenlei sa mga banal na kaisipang iniwan ng dakilang Emperador Biloo, at nangakong babantayan ang mga inapo ng Daoismo ng dakilang Biloo sa kaharian na ito. Ang etika ng dakilang Emperador Biloo ay matagal nang nawala, ngunit ang dugo ng dakilang Emperador Biloo ay dapat na umiiral pa rin sa mundo. Nang tingnan ni Chenlei ang dalawang kulay na singsing, natuklasan niya ang isang bakas ng hininga na minana mula sa dugo ni Emperor Biloo mula sa dalawang kulay na singsing. Sa katunayan, hindi iyon ang natuklasan ni Chenlei, kundi ang 9 na araw na asul na kampana sa kanyang isipan. Nag-react ito sa dalawang kulay na singsing na ito, at kumalat ang mga alon, na nakatawag ng atensyon ni Chenlei. Ngayong ang babaeng ito ay nakatayo sa harap ni Chenlei, masisiguro ni Chenlei na ang babaeng ito ay tiyak na may dugong mana ng Great Biloo. Hindi inaasahan ni Chenlei na makikilala niya ang mga inapo ng dakilang Emperador Biloo na naiwan sa mundong ito ng ganoon kaga. Simula nang matuklasan niya ito, natural na hindi niya ito mabitawan. Ito ang eksenang nangyari noon. Kaya lang, bilang isang inapo ni Biloo the Great, nasa katawan ng dalaga ang dugo ni Biloo the Great. Kung tutuusin, mahalaga ang bagay, mas kakaunting tao ang nakakaalam, kaya itinago lang ni Chenlei ang babae sa kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, ang batang babae na ito ay wala na ngayong kapangyarihan na protektahan ang kanyang sarili, alam na ang bagay na ito ay hindi makabubuti sa kanya. Tulad ng para sa bicolor na singsing, ito ay dapat na isang napakabihirang kayamanan, ngunit ito ay nasa isang selyadong estado. Ang dalawang kulay na singsing na ito, kung hindi ito ma-rank, ay hindi magiging kasing lakas ng Jiushan Biluaojong, ngunit ito ay tiyak na isang bihirang Horcrux. Kaya lang, ang kasalukuyang lakas ng batang babae ay masyadong mahina, at wala siyang bakas ng paglilinang, imposibleng isama ang Divine Horcrux na ito sa dagat ng banal na kaluluwa. Pagkatapos lamang nalinangin ang kamalayan at pag-unlad ng Soul Sea, maaaring maisama ang Soul Tool sa Soul Sea. Kaya, ngayon ay hindi nagmamadali si Chenlei na i-unseal itong Horcrux para sa babae. Kapag ang Cultivation Girl ay umabot sa isang tiyak na antas ng lakas, hindi pa huli na i-unseal itong Horcrux para sa kanya. Matapos marinig ang mga salita ni Chenlei, hindi na masyadong nagtanong ang dalaga, iniisip kung aling parusa ang makakasakit kay Chenlei at magdudulot ng karagdagang pagpatay. "Anong pangalan mo?" tanong ni Chenlei sa dalaga. "Ang pangalan ko ay Baimanman." Tumangala ang dalaga at sinabing, "Manman, ano ang iyong mga plano para sa hinaharap?" Diretsong tanong ni Chenlei. Matapos marinig ang mga salita ni Chenlei, nagpakita si Baimanman ng bakas ng pagkalito sa kanyang mga mata. Siya ay namatay sa kanyang mga magulang noong siya ay bata at pinalaki ng kanyang biyenan. Ngayon, iniwan na rin siya ng kanyang biyenan,
at hindi niya alam kung saan siya pansamantalang pupunta. Hindi ko rin alam. Habang iniisip ito ni Baimanman, mas lalo siyang nalulungkot, at hindi niya napigil ang umiyak. Sinulyapan ni Chen Lei si Baimanman at sinabing, kung wala ka nang mapupuntahan, mula ngayon, maaari mo akong sundan at ako na ang bahala sa iyo. Tumigil sa pagiyak si Baimanman at sinulyapan si Chen Lei. Kahit na si Chen Lei ngayon ay may kakilakilabot na peklat sa kanyang mukha, siya ay mukhang napakabisyo. Ngunit sa ilang kadahilanan, si Baimanman ay talagang nagtitiwala kay Chen Lei. Sige, Kuya Chen, simula ngayon, susundan na kita. Tumango si Baimanman, at agad na nagdesisyon. Sa Thunder City, kung wala kang malakas na lakas, kailangan mo ng malakas na suporta. Sa ganitong paraan ka lang makakaligtas. Ngayon, hindi sapat ang lakas ni Baimanman para protektahan ang sarili. Kailangan niya talaga ng taong magtatanggol sa kanya. Kung hindi mo pa nakikilala si Chen Lei, sigurado si Baimanman na hindi na siya makakaligtas ngayong gabi. Either pinatay sila ng mga gangster, o nahulog sila sa kamay ng malalaking tao at naging mga laruan. Sa halip na gawin ito, mas mabuting sumugal at sundin si Chen Lei. Bukod dito, si Chen Lei ay tila hindi nakapipinsala sa kanya. Kabanata 330, bahagyang tumango si Chen Lei matapos marinig ang desisyon ni Baimanman. Ang Baimanman na ito ay may dugo ni Biloo the Great. Bagamat mahina ang kanyang lakas ngayon, kung ang dugo sa katawan ni Biloo ay magising, maging siya ay hindi makatiyak kung magkano ang kanyang makakamit sa huli. Tao, sino pa ang nasa pamilya mo? Tanong ni Chen Lei. Dahil napagpasyahan niyang alagaan si Baimanman, natural na aalagaan din siya ni Chen Lei, ang kanyang pamilya. Narinig ni Baimanman ang tanong ni Chen Lei, namula ang kanyang mga mata, at sinabi habang humihikbi, wala akong kamag-anak ngayon. Ang nag-iisang biyenan na nag-aalaga sa akin noong ako ay lumaki ay umalis din kahapon. Panipik. Iniisip ang kanyang biyenan na nag-aalaga sa kanya mula pagkabata, at namatay ng ganito. Nalungkot sandali si Baimanman, isa-isang bumagsak ang mga luha. Hindi makita ni Chen Lei ang babaeng labis na umiiyak, at hindi niya maiwasang sumakit ang ulo. Tinanong niya, tao, alam mo ba kung paano namatay ang kanyang mga magulang? Ang mga salita ni Chen Lei ay tila nagpaalala kay Baimanman at tumigil sa pagiyak. Itinaas ni Baimanman ang kanyang ulo, dahan-daang nag-alala, at sinabi, ang aking biyenan ay malubhang nasugatan at namatay, at ito ay dahil sa akin. Muling sinabi ni Baimanman kay Chen Lei, Kuya Chen, may isang bagay, hindi ko alam kung makakatulong ka. Sinabi ni Chen Lei, kung mayroon ka, pag-usapan lang ito. Sabi ni Baimanman, nasa bahay ko pa ang bangkay ni Porpo. Walang pagkain, lumabas ako para bumili ng kabaong para sa aking biyenan. Noon lamang ito nahuli ng Scorpion Tiger at iba pa. Hindi ko alam kung matutulungan mo ako. Anak ko, inilagay sa libing ang biyenan. Panipik. Sinabi ni Chen Lei, gaano kahirap ito. Agad namang pumayag si Chen Lei, at saka nagsimulang samahan si Baimanman para bumili ng kabaong para sa kanyang yumaong biyenan. Sa sandaling ito, sa punong tanggapan ng Black Scorpion Gang, ang deputy head ng Black Scorpion Gang ay mukhang pangit, malamig na nakatingin sa ilang Black Scorpion Gang na nawala ng mga braso at binti sa harap nila. Itunggang ng mga itim na alakdan, lahat ng malaking hininga ay hindi ng ahas na huminga. Sabihin, paano namatay ang kapatid ko? Ang deputy leader ng Black Scorpion Gang, si Zailong, ay nagtanong sa malamig na boses na ang kanyang nakababatang kapatid ay ang maliit na leader na si Zaiho na pinatay ni Chen Lei. Dragon Gang Master, hindi talaga namin kilala ang taong iyon, dapat ay isang outsider, hindi taga Thunder City. Sabi ng Black Scorpion Gang sa mahinang boses, ang isang braso niya ay nabali ni Chen Lei. Talagang walang pakialam si Chen Lei sa Black Scorpion Gang na ito, at ang maliit na pinuno ng Scorpion lang ang gustong mamatay sa kanyang mga kamay. Tulad ng para sa iba pang mga itim na Scorpion Gang, karamihan sa kanilang mga kamay at paa ay pinutol, at walang pag-aalala tungkol sa kanilang buhay. Ang kutis ng Scorpion Dragon ay maulap at patas, at ang kanyang tinig ay nanlalamig, sa loob ng 3 araw para sa iyo, pakisuri ang taong ito para sa akin, kung hindi, hindi mo na gustong mabuhay. Maraming mga gang ang biglang umatras, hinahanap ang kinaroroonan ni Chen Lei.
Sa walang laman at kahangahangang bulwagan, si Zailong lamang ang natitira. Scorpion Dragon at Scorpion Tiger, parehong magkapatid, ngunit ang Scorpion Tiger ay tamad mula pagkabata, at may mahinang talento. Hanggang ngayon, matagumpay na naabot ng kanyang paglilinang ang ikatlong antas ng masamang kaharian. Gayunpaman, determinado si Zailong, na may mga pambihirang kwalipikasyon, at walang awa, umaasa sa kanyang sariling pagsisikap na maging representante na pinuno ng Black Scorpion Gang, at ang kanyang paglilinang ay umabot na rin sa ika-4 na antas ng Transformation Realm. Ang lakas ng Dragon Scorpion ngayon ay walang kap-oras. Sa Black Scorpion Gang, pangalawa lang ang kanyang lakas sa pinuno ng Black Scorpion Gang. Ang Scorpion Tiger ay umasa din sa kapangyarihan ng Scorpion Dragon, at naging isang maliit na pinuno sa Black Scorpion Gang. Para sa kanyang nag-iisang kapatid, mahal na mahal siya ni Zailong. Anuman ang mga pagkakamaling nagawa ni Zailong, gagawin ni Zailong ang kanyang makakaya upang protektahan siya, at hindi niya hahayaang magdusa ng kaunting pagkawala ang kanyang kapatid. Bagamat medyo mayabang at dominante ang Scorpion Tiger, hindi ito walang kindat. Siya ay hindi kailanman nag-uudyok sa mga tao at mga puwersa na hindi niya maaaring masaktan. Mayabang lang siya sa harap ng mga mas mahina sa Black Scorpion Gang. Sa makatuwid, kahit na ang mga alakdan at tigre ay hindi nakagawa ng mga krimen sa loob ng maraming taon, hindi sila kailanman pinarusahan at nabubuhay ng maayos. Sino ang mag-aakala na sa pagkakataong ito, ang pagpilit sa isang teenager na parang pulubi na walang background at minsang nanghiram ng loan shark sa Black Scorpion Gang ay talagang papatayin ang kanyang kapatid? Paano hindi magalit, paano hindi maput sa mga dragon? Sa sandaling ito, gustong sampelan ni Zailong hanggang mamatay ang hamak na sinundan ng palad ang kanyang kapatid. Gayunpaman, upang mahanap ang tunay na pumatay sa kanyang kapatid, ang mga taong ito ay kailangan pang mamatay ng ilang sandali. Dahil ang mga taong ito lamang ang nakakita sa totoong mukha ng mamamatay tao. Kung ang mga taong ito ay papatayin, kung gayon ang galit ng kanyang kapatid ay hindi kailanman maiuulat. Kahit sino ka man, ang upuan na ito ay dapat gawin mong hindi mabuhay, hindi mamatay. Unti-unting naglaho sa dilim ang mukha ng tigre na alakdan. Agad na pinili ni Chenlei at Baimanman ang kabaong at bumalik sa tirahan ni Baimanman. Ito ay isang maliit na bakuran. Ang bakuran na ito ay hindi malaki, ngunit tahimik at matikas. Sa oras na ito, sa looban ng patio, sa isang kahoy na kama, ang katawan ng biyenan ay nakapark. Nagtulak papasok sina Chenlei at Baimanman. Pagpasok pa lang nila sa ospital, nakaramdam sila ng 4 na pagpatay na layunin at mabilis na tumakbo palabas ng pangunahing bulwagan, na ikinandado silang dalawa ng mahigpit. Agad na nagbago ang mukha ni Baimanman, at tumingin din si Chenlei sa main hall na may parehong pagkaalerto. 4 na nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul na damit, bawat isa ay may hawak na matalim na espada, ang lumabas sa bulwagan, na naglalabas ng matinding pagpatay. Nasulyapan ng isa sa kanila ang 2 kulay na singsing sa daliri ni Baimanman, nagpakita ng bahagyang ngiti, at nagsabi, "Little Island Master, ang bagay ay natagpuan, ito ay nasa kamay ng maliit na batang babae." Ang isang binata na naka-brocade na roba ay dahan-dahang lumabas ng pangunahing bahay, mapagpakumbaba, na nakatingin kina Baimanman at Chenlei. Ang mga tao ay pinatay, ibalik silang lahat. Sinulyapan ng binata sa Jinpao sina Baimanman at Chenlei, at nagbigay ng walang pakialam na utos. Oo, sabay-sabay na sumang-ayon ang 4 na nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul na damit. Pagkatapos, ang mahahabang espada sa kanilang mga kamay ay marahas na nagpaputok ng 4 na zulyang sword lights, na malubhang pinugutan ng ulo sina Chenlei at Baimanman. Malamig na sigaw ni Chenlei, at ang kanyang figure ay agad na lumitaw sa harap ni Baimanman. Ang kanyang mga palad ay naging purong ginto, at ikinaway niya ang kanyang mga palad sa 4 na ilaw ng espada. 4 na malinaw na tunog ang tumunog, at 4 na sword lights ang direktang dinurog ni Chenlei gamit ang palad ng kanyang laman, na nagdulot ng tunog na parang simponya ng ginto at bakal. Pagkatapos nito, muling iwinagayway ni Chenlei ang kanyang palad, at ang mga anino ng ginintoang palad ay kumalat sa kalangitan, mabangis at walang kap-oras, at tinamaan ang 4 na nasa katanghaliang gulang na lalaki na asul.
Ang liwanag ng espada sa mga kamay ng apat na lalaking nasa katanghaliang gulang na nakadamit na asul ay naging libu-libong anino ng espada, na hamarang sa palad ni Chen Lei. Kaya lang, ang gintong anino ng palad ay naglakbay sa isang misteryosong tilapon, dumaan sa liwanag ng espada, at sinampal ang dibdib ng apat na nasa katanghaliang gulang na asul na damit. Apat na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng asul na damit ay biglang ibinaon ang kanilang mga dibdib, nagsusuka ng dugo at lumilipad ng patiwarik, at nahulog ng husto sa ilalim ng mga paa ng binata sa Jinpao, alam ang kanilang buhay o kamatayan. Ang binata sa Jinpao ay mukhang pangit, tumingin kay Chen Lei ng may pagkukunwari, at nagsabi, "Sino ka? Napakatapang, nang ahas kang saktan ako mula sa Chilong Island sa East China Sea." Tumingin si Chen Lei sa binata sa Jinpao, at sinabing, "Paano ang Chilong Island sa East China Sea? Pinahihintulutan ka lang bang pumatay at bawal kang pumatay? Sa mundo, paano nagkaroon ng dahilan?" Panipi. Napangiti ang binata sa Jinpao at sinabing, "Oo, nasa Chilong Island ako sa East China Sea. Pinahihintulutan lang akong pumatay at bawal akong patayin. Ito ang tuntunin ng aking Chilong Island." Pagkatapos magsalita, nanlamig ang mga mata ng binata, nakatitig kay Chen Lei, parang makamandag na ahas na pumipili ng makakain.